Invincible Divine Sword Chapter 1751 hanggang 1760. Matapos isulat ang mga berdeng tuldok na ito, minsang naalala ni Yang Xiaotian, at pagkatapos ay pinanood ang mga ito sa pangalawang pagkakataon. Matapos silang panuurin sa pangalawang pagkakataon, ipinikit ni Yang Xiaotian ang kanyang mga mata at inalala muli ang mga ito. Sa isip niya, dahan-daang damaloy ang mga berdeng tuldok na ito. Tulad ng paggalaw ng kalawakan, damaloy sila sa isang tiyak na tilapon. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, tumigil ang mga berdeng tuldok na ito. Pinanood ito ni Yang Xiaotian sa ikatlong pagkakataon. Pagkatapos ng bawat pagtingin, ang mga berdeng tuldok na ito ay damaloy ng mas mahaba at mas mabilis. Matapos itong panuurin ni Yang Xiaotian sa ika-10 beses, sa wakas, ang lahat ng berdeng tuldok ay damaloy at umikot ng isang beses. Tumingin si Yang Xiaotian sa gate ng palasyo, nag-isip tungkol dito, at kasabay nito, na-activate niya ang mga kasanayan ng King of the Death Realm at ng King of Hell sa Lower Realm of Death. Idiniin niya ang mga palad niya sa gate. Hinimok niya ang kanyang kapangyarihan na buhayin ang mga berdeng tuldok sa direksyon ng daloy ng mga berdeng tuldok sa pagkakasunod-sunod. Isa-isa, ang mga berdeng tuldok ay na-activate, at ang ilaw ay kumislap. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lahat ng 100,000 berdeng tuldok sa buong gate ay na-activate. Walang katapusang damaloy ang berdeng ilaw. Dahan-daang bumukas ang gate. Nang bumukas ang pinto, ang masamang kapangyarihan ay lumabas sa bulwagan na parang tsunami. Halos mabaliw si Yang Xiaotian. Nagawa niyang patatagin ang kanyang katawan sa sobrang kahirapan. Matapos umugang ang masamang kapangyarihan palabas ng bulwagan, tinamaan din ito ang Black Ant King at ang iba pang nagbabantay sa labas. Nang makita ang umiikot na masamang kapangyarihan, ang Black Ant King at ang iba pa na orihinal na nakaupo na nakakrus ang paa sa lupa ay natakot at lumipad palayo sa gulat. Isang ninuno ng Black Ant Clan na mabagal na umiwas ay natangay ng masamang kapangyarihan, sumisigaw at gamulong sa lupa sa sakit. Nakita ito ng lahat at namutla ang kanilang mga mukha. Maging ang ilaw ng Buddha ng Puso o Buddha Tree ay lumabo dahil sa pagsupil sa masamang kapangyarihang ito. Ngunit ang likas na uri ng demonyo ni Yang Xiaotian ay mas nasasabik na lamunin ang masasamang kapangyarihang ito. Tulad ng isang taong nauuhaw sa mahabang panahon sa disyerto, ito ay ininom niya ng gurgling. Dahan-daang naglakad si Yang Xiaotian papunta sa bulwagan. Pagdating niya sa main hall, nakita niya ang ilang kakaibang larawan ng masasamang demonyo. Ang mga larawang ito ng masasamang demonyo ay may tatak sa mga dingding sa paligid ng pangunahing bulwagan. Mayroon silang mga berdeng mukha at pangil, at maging ang mga sandata sa kanilang mga kamay ay ilang masasamang sandata. Maliban sa mga larawang ito ng masasamang demonyo, walang laman ang pangunahing bulwagan. Walang hindi mabilang na mga kayamanan at 100 milyong taong gulang na mga magic na gamot gaya ng naisip ni Yang Xiaotian. Matapos suriin ni Yang Xiaotian ang pangunahing bulwagan at kumpirmahin na wala nang iba pa sa pangunahing bulwagan, ang kanyang mga mata ay nahulog sa mga larawang ito ng masasamang demonyo. Pinagmasdan niyang mabuti na ang mga larawang ito ng masasamang demonyo ay malalaki at maliliit. Ang pinakamaliit ay bahagyang mas malaki kaysa sa isang patak ng tinta. Kung hindi ka maingat, mahirap hanapin ito. At ang pinakamalaking imahe ng masamang demonyo ay 100 talampakan ang taas, na nakatayo sa dingding, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng nakatayong mataas. Ang masamang demonyong ito ay nagbigay sa mga tao ng matinding pang-aapi. Sa kasalukuyang espiritual na kapangyarihan ni Yang Xiaotian, nakaramdam siya ng pagkahilo pagkatapos manood ng mahabang panahon. Hindi nang ahas si Yang Xiaotian na tingnan ito ng matagal. Mayroong kabuuang 100,000 mga imahe ng masasamang demonyo sa buong pangunahing bulwagan, hindi hihigit at hindi bababa. Eko ang 100,000 berdeng tuldok sa labas. Ngunit sa pagtingin sa 100,000 masasamang demonyong ito, naisip ni Yang Xiaotian ang kanyang 3,000 likas na demonyong Diyos. Palagi niyang nararamdaman na ang 100,000 masasamang demonyong ito ay halos kapareho sa kanyang 3,000 likas na mga Diyos ng demonyo. Hindi kaya iniwan din sila ng Chaos Demon Lord. Hindi ito imposible. Ang Chaos Demon Lord ay dumating sa Holy Realm maraming taon na ang nakararaan. Mayroong 3,000 likas na ninuno na mga demonyo sa mundo. Sinabi ni Uncle Ding, bukod sa mga ninuno na demonyo, mayroong 100,000 likas na dakilang demonyo. Ito ang 100,000 likas na dakilang demonyo. 100,000 likas na dakilang demonyo. Maingat na tiningnan ni Yang Xiaotian ang masasamang larawang ito ng demonyo. Gayunpaman, ang pinakamalaki ay masyadong mapang-api, kaya nagsimula siya sa pinakamaliit. Uncle Ding, sa tingin mo ba ang palasyong ito ay iniwan ng Chaos Demon Lord? Tanong ni Yang Xiaotian habang tinitingnan ang pinakamaliit na masamang imahe ng demonyo. Ganyan dapat. Sinabi ni Uncle Ding, tingnan mo ang mga bakas na ito ng likas na pagtatatak ng demonyo, halos kapareho sila ng 3,000 likas na mga demonyong ninuno na binansagan niya sa ibabang mundo. Gayunpaman, noong binansagan ng batang ito ang 100,000 likas na imahe ng demonyong ito, ang kanyang paglilinang ay napakataas na. Sa kasalukuyan mong nasasakupan, hindi mo maiintindihan ang 100,000 likas na larawan ng demonyong ito. Upang maunawaan ang 100,000 likas na larawan ng demonyong ito, dapat ay nasa Great Saint Realm ka man lang. Kahit na espesyal ka, maaari mo lamang maunawaan ang pinakamaliit na 100 sa pinakamaraming.
Nang marinig ito, nakatuon siyang Xiaotian sa panunood at pag-unawa sa 100 likas na imahe ng demonyo sa kanyang harapan. Lumitaw sa likuran niya ang mga anino ng 3,000 likas na ninuno na demonyo. Pagkaraan ng ilang sandali, naunawaan niya ang imahe ng pinakamaliit na masamang demonyo. Sa tabi ng 3,000 likas na ninuno na demonyo, mayroong isang napakaliit na likas na demonyo. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Gayunpaman, ang anino ng likas na demonyong ito ay hindi kasing solid ng mga anino ng nakaraang 3,000 likas na ninuno na mga demonyo. Patuloy na naunawaan niyang Xiaotian ang pangalawang estatwa, na mas malaki ng kaunti kaysa sa una, ngunit kailangan ng maraming pagsisikap upang maunawaan ito. Hindi nagtagal, may isa pang likas na demonyo sa likod niyang Xiaotian. Lumipas ang isang araw, mayroong higit sa 70 likas na demonyo sa likod niyang Xiaotian. Sa oras na ito, malapit nang matapos ang kanyang 3 araw na pagsubok na misyon. Sa labas, sina Tang Chang, XQ at ilang guro mula sa Hongmeng Academy ay nakipaglaban at sa wakas ay nakawala sa pagkubkob ng hukbong itim na langgam at nakatakas. Gumamit ng sulat sina Tang Chang, XQ at iba pa na lumabas sa pagkubkob para makipag-ugnayan kay Yang Xiaotian at sa iba pa. Hindi nagtagal, maraming mga disipulo ni na Xiaohong at Liu Bo ang tumugon sa liham, ngunit hindi sumagot si Yang Xiaotian. Nang makita ito, sunod-sunod na nagpadala si Tang Chang ng ilang liham kay Yang Xiaotian, ngunit hindi pa rin nakatanggap ng tugon mula kay Yang Xiaotian. Si Tang Chang, XQ at iba pa ay nalungkot at nagkaroon ng masamang premonition. Xiaotian, tanong ni XQ, nabulunan ang boses. Malungkot din ang hitsura ni Tang Chang. Naghintay ang ilang tao, at mabilis na lumipas ang 3 araw. Nakatakas sina Xiaohong, Liu Bo at ilang iba pang mga disipulo. Ngunit hindi nakita si Yang Xiaotian. Bilang karagdagan kay Yang Xiaotian, mahigit 100 disipulo ang hindi lumabas. Sa pagkakataong ito, daan-daang mga disipulo ng Hongmeng Academy ang pumasok, at halos kalahati sa kanila ay nawala. At sina Xiaohong, Liu Bo at iba pa ay nasugatan. Si Tang Chang, XQ at iba pa ay mukhang malungkot. Naghintay ang karamihan ng isa pang oras, ngunit hindi pa rin nakitang lumabas si Yang Xiaotian, ni wala silang nakitang tugon mula kay Yang Xiaotian. Din, paano kung bumalik muna tayo at maghintay ng balita mula kay Yang Xiaotian? Mahinang tanong ng isang guro. Malamig na sinulyapan ni Tang Chang ang guro, at sa sobrang takot ng guro ay hindi na siya nang ahas na magsalita pa. Naghintay ang lahat, ngunit nang muling dumilim, wala pa ring tugon mula kay Yang Xiaotian. Kuya Tang, alam kong malungkot at galit ka, at nalulungkot din ako at nagagalit, ngunit malamang na si Xiaotian na. Sabi ni XQ na may malungkot na mukha. Gayunpaman, nang magsasalita na sana si Tang Chang, bigla niyang nakita ang isang mapusyaw na asul na figure na lumitaw sa madilim na dagat ng mga itim na langgam sa di kalayuan. Nang makita ang mapusyaw na asul na figurang ito, si Tang Chang ay natigilan saglit, at pagkatapos ang kanyang mukha ay napuno ng labis na kaligayahan. Ang taong lumabas ay si Yang Xiaotian. Nakita din ni XQ si Yang Xiaotian, at lahat sila ay tuwang-tuwa, at sila ni Tang Chang at iba pa ay mabilis na lumipad. Sina Xiaohong, Liu Bo at iba pa ay tumingin kay Yang Xiaotian na lumabas, ngunit hindi sila makatawa. Sa orihinal, nakita ni Xiaohong at ng iba pa na matagal nang hindi lumalabas si Yang Xiaotian, at lihim na tuwang-tuwa sa kanyang puso, iniisip na si Yang Xiaotian ay namatay sa dagat ng mga itim na langgam. Ngunit hindi ko inaasahan na lalabas si Yang Xiaotian sa huli. Lumapit sina Tang Chang at XQ kay Yang Xiaotian at mukhang tuwang-tuwa. Xiaotian, labas ka na. Okay lang, okay. Tuwang-tuwang sabi ni Tang Chang. Tuwang-tuwa din si XQ, hindi mo alam. Nakita ni Lao Tang na hindi ka lumalabas ng napakatagal, at hindi niya pinanatili ang kanyang kaluluwa. Ngumiti si Tang Chang. Nagpapasalamat din si Yang Xiaotian sa boxing, salamat sa dalawang presidente. Tumawa si Tang Chang, dahil bumalik ka, babalik tayo sa Hongmeng College ngayon. Itong pagsubok na gawain, kung hindi niya ibabalik si Yang Xiaotian, hindi siya mapalagay. Ngayong nakabalik na si Yang Xiaotian, maaari na siyang maging ligtas. Sa dilim, nakita ng matandang Lu si Yang Xiaotian na lumalabas, at ang nakabitin na puso ay pinakawalan. Nakita niyang matagal nang hindi lumabas si Yang Xiaotian. Mas nag-aalala siya kaysa kay Tang Chang. Kaagad, hindi na muling nanatili ang lahat, at nagmamadaling bumalik sa Hongmeng Academy sa pamamagitan ng pagsakay sa Hongmeng College spacecraft. Pagkaalis ng spacecraft ng Hongmeng College, nabunyag ang mga taong nakatago sa mga taluktok ng bundok. Hindi ko inaasahan na mamamatay pa si Yang Xiaotian. Sinabi ng isang ninuno ng Jiuhe Temple, ginagawa natin ngayon, ibababa siya, at ibalik ito sa Jiuxia Temple. Medyo nag-alinlangan ang representante ng may-ari ng bulwagan ni Jiuxia, o kinuha niya ang sulat at iniulat ito sa Lord of the Jiuhe Hall. Pagkaraan ng ilang sandali, binasa ng Lord of the Jiuhe Vice Temple ang sulat at dumaing. Sinabi ng Master of the Hall, hindi nagmamadali, hintayin si Yang Xiaotian na kumilos ng mag-isa pagkatapos, at pagkatapos ay gawin ito. Sa oras na ito, si Yang Xiaotian ay nagpapatakbo sa kaguluhan at nilalamon ang kalangitan sa siksik na silid ng spacecraft. Sa kawalan, ang chi ng banal na demonyo ay gumulong sa kanya.
Sa likuran niya, ang 3,000 mga ninuno ng mga ninuno ay nakadikit, at sa tabi ng isang pulutong ng mga likas na ninuno, mayroong 100 congenital na demonyo. 100 congenital big devils ang nakapalibot sa karamihan ng mga congenital na ninuno at demonyo, at ito ay napuno ng isang walang kabuluhang mahika. Gayunpaman, ang halimaw na ito, kapag ito ay gumagana, ay nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng hindi komportable na pakiramdam. Alam niyang Xiaotian na ito ay dahil hindi niya napaliwanagan ang 100,000 congenital devils. Kung maliliwanagan mo ang 100,000 congenital devil, ang kanyang congenital demon ay maaaring matupad. Sa oras na iyon, maaari niyang maliwanagan ang mga lihim ng Conjecture Demon God. Makamit ang katawan ng likas na demonyong Diyos. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsasanay, inilabas niyang Xiaotian ang 4 na kendo na natagpuan sa Black Ant Royal Palace laban sa Skytop Sanctuary at tiningnang mabuti. Pinaikot niya muna ang una. Ang unang libro ay may pamagat na Black Tao Sword. Ang mga banal na cheat ng kendo na ito ay nilikha ng mga ninuno ng pamilya ng Black Ant. Gayunpaman, upang malinang ang mga sagradong cheat na ito ng kendo, dapat ay mayroon kang dark power. Siyang Xiaotian ay may madilim na Diyos ng kaguluhan, at natural na nakuha niya ang mga banal na cheat na ito ng kendo. Tumingin siya sa paligid, at pagkatapos ay nag-practice ng ilang beses. Ang itim na espada ay nilinang sa kaharian ng Xiaocheng. Kaagad, nag-practice siyang Xiaotian sa pangalawang aklat. Pagkatapos, ang pangatlo, ang ika-4 na aklat. Pagkaraan ng ilang sandali, matagumpay niyang naisagawa ang lahat ng 4 na sagradong cheat ng kendo, at lahat ay nakarating sa kaharian ng Xiaocheng. Tinanggap niya ang mga daya. Matapos masira ang kaharian ng Xiaocheng, hindi na kailangang tingnan muli ang mga cheat, at ang natitira ay ang ehersisyo at paliwanag ng paulit-ulit. Matapos magsanay niyang Xiaotian ng ilang mga banal na kasanayan sa kendo sa sitwasyon ni Xiaocheng, pumunta sina Tang Chang at Execu sa silid niyang Xiaotian at nakipag-usap kay Yang Xiaotian tungkol sa misyon ng mga itim na langgam. Dahil alam nilang pinatay niyang Xiaotian ang 3,000 itim na langgam, ang dalawa ay lubusang gumon. Sa pagkakataong ito, bagaman maraming mga alagad ang lumabas, ang ilan ay hindi nakapatay ng 3,000 itim na langgam. Ang misyon na ito ay tinukoy ng Task Hall ng General Hospital. Hindi napigil ang magtanong muli ni Yang Xiaotian. Nang ang dagat ng mga itim na langgam ay hinabol at pinatay ng emperador ng itim na langgam, patuloy niya itong iniisip. Kung may space teleportation array sa masamang palasyo, natatakot siya na hindi siya makakalabas ngayon. Tang Chang, narinig ni Execu si Yang Xiaotian at nagtanong muli tungkol dito, at nagkatinginan. Si Chen Yingsheng, ang Deputy Hall ng Task Hall ng General Hall. Sa wakas ay sinabi ni Tang Chang ng totoo. Para kay Chen Yingsheng, labis din siyang hindi nasisiyahan at galit sa kanyang puso. Chen Yingsheng, binasa itong muli ni Yang Xiaotian. Gayunpaman, naguguluhan siya, bakit siya hinarap ni Chen Yingsheng. Itong Chen Yingsheng, siya ang kaliwa at kanang braso ng Panginoon ng General Hall ng Li. Hindi mapigilan ni Execu na paalalahanan si Yang Xiaotian. Panginoon ng pangkalahatang palasyo ng Li. Li Yao, natigilan si Yang Xiaotian. Si Hongmeng Daoist ay may 2 disipulo sa banal na kaharian. Ang Li Yao na ito ay ang kanyang pangalawang disipulo at pinuno ng pangunahing bulwagan ng General Hospital ng Hongmeng College. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Li Yao, palihim na sabi ni Yang Xiaotian. Sa pagkakataong ito ay itinalaga ni Chen Yingsheng ang pagsubok na gawain, iniisip ko kung may kinalaman ito kay Li Yao. Sana wala itong kinalaman kay Li Yao. Kung hindi, ang mga mata ni Yang Xiaotian ay kumislap. Sa oras na ito, kumikislap ang katawan ni Tang Chang. Kinuha niya ito, binuksan, at sumimangot. Ito ay balita mula sa Skyfire Academy, na nagsasabing si Chen Yingsheng ay dumating sa Chunwo Academy at bumalik tayo sa Tiandi Academy. Chen Yingsheng, narinig ito ni Execu, bumantong hininga, darating siya, dapat para sa pagsubok na gawain ito. Dumating si Chen Yingsheng hindi lamang para sa pagsubok na gawain ito, kundi dahil din sa takot na ayaw. Dahil alam na hinihintay ni Chen Yingsheng ang lahat sa Chunwo Academy, bahagyang nag-alala si Tang Chang, ngunit kalmado si Yang Xiaotian, at ang pagsasanay ng espada ay nagpatuloy sa pagsasanay ng swordsmanship. Sa orihinal, balak niyang bumalik sa daan para multo si Long Suka, ngunit ngayon ay tila makakabalik na lang muna siya sa Chunwo Academy. Alam na naghintay si Chen Yingsheng sa Skyfire College, ang spacecraft ay maaari lamang mapabilis. Gayunpaman, sa pagbabalik sa Chunwo Academy, si Yang Xiaotian ay nagpractice ng lahat ng 4 na Kendo Holy Technique ni Heitao Jianyong sa larangan ng pag-akyat sa tuktok. Sa sandaling bumalik siya sa Chunwo Academy, Tang Chang, dinala ni Execu si Yang Xiaotian at ang iba pa upang magmadaling pumunta sa bulwagan. Sa sandaling pumasok siya sa pangunahing bulwagan, nakita niya ang isang tao na nakatayo sa bulwagan, at daladala niya ang kanyang mga kamay at pabalik sa karamihan ng tao gamit ang 2 kamay at likod, at siya ay nagmukhang isang pangitaas, isang walang katulad na master. Nang makita ang isa't isa, si Tang Chang, mabilis na humakbang si Execu at niyakap, nakita ko na ang Deputy Hall of Chen.
Nilingon ni Chen Yingsheng ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay medyo manipis, at siya ay may 8 karakter na balbas, na nagbibigay sa mga tao ng napakanipis na pakiramdam. Sumulyap siya kay Tang Chang, sumulyap si XQ sa dalawa, at tumango at tumawa, itong pagsubok na gawain, silang dalawa ay nagtrabaho ng husto. Ito ay. Pagkatapos ay nagtanong, sa pagsubok na gawain ito, pinatay ba ng mga alagad ang numero ng itim na langgam? Hindi pa. Sinabi ni Tang Chang, plano naming bumalik at magbilang na lang, mga istatistika. Kung ganoon ang kaso, pagkatapos ay simulan mong bilangin ito. Tumawa si Chen Yingsheng, ngunit hindi mapag-aalinlanganan ang kanyang tono, sino ang una? Ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Yang Xiaotian. Kalmado ang mukha ni Yang Xiaotian at sinabing, sa pagkakataong ito, sinubukan ko sa pagkakataong ito, ako ang nauna. Pagkatapos ay inilabas niya ang lahat ng itim na bangkay ng langgam na pinatay sa singsing ng dragon. Bagamat napatay si Yang Xiaotian, kinokontrol ni Yang Xiaotian ang kanyang lakas, at ang mga itim na bangkay ng langgam ay buo pa rin. Medyo nag-sweep ang crowd, total 3,769 heads. Ngunit sumulyap si Chen Yingsheng at walang pakialam na sinabi, tinatawag kang Yang Xiaotian, tama ba? Pagkatapos ay tinukoy niya ang isa sa mga bangkay ng itim na langgam ng isa sa mga dakilang santo, sa palagay mo kaya mong patayin ang mga itim na langgam ng Grand Saints. Maglakas loob na sabihin na pinatay mo ang malaking santuwaryo na itim na langgam na ito. Panipi. Nang walang pagkakataon na bigyang katwiran si Yang Xiaotian, sinabi niya kay Tang Chang, ayon sa mga alituntunin ng Hongmeng College, ano ang dapat na mga alagad na nanloko sa mga pagsubok na gawain? Nang marinig niyang nagtanong si Chen Yingsheng, ipinaliwanag ni Tang Chang, hindi alam ang Deputy Hall ng Chen, napakalakas ng combat power ni Xiaotian. Gayunpaman, bago siya magpaliwanag, itinaas ni Chen Yingsheng ang kanyang kamay at sumabad, alam kong napakalakas niya, alam kong mayroon siyang 7 banal na pantas, at ang 2 Diyos ay magagamit. Ngunit siya ay nakalusot lamang sa sage. Gusto mong sabihin, isa siyang sage sa isang estado, at kaya ba niyang patayin ang mga itim na langgam na may mga dakilang banal? Hindi mapigilan ni Tang Chang na matigilan. Sa katunayan, ang lakas ng pakikipaglaban ni Yang Xiaotian ay kakilakilabot, ngunit upang sabihin na ang santo ni Yang Xiaotian sa isang lugar ay maaaring pumatay ng mga itim na langgam na maaaring pumatay sa 4 na mga santo, ito ay hindi kapanipaniwala pa rin. Tumingin si Chen Yingsheng kay Yang Xiaotian, itong Black Ant, ang malaking santuwaryo, pinatay ka ba ng matandang halimaw sa paligid mo? Ayon sa mga alituntunin ng Hongmeng College, ang mga disipulong nadaya sa mga pagsubok na gawain ay hindi lamang dapat maalis sa Hongmeng College, kundi parusahan din ang kabigatan ng mga pangyayari. Si Xiao Hong, Liu Bo at iba pang mga disipulo ay tuwang-tuwa. Nang gustong sabihin ni Chen Yingsheng, biglang, pinutol ni Yang Xiaotian ang mga salita ni Chen Yingsheng, kumuha ng bato, at sinabi kay Tang Chang, Din, ito ay isang memory stone, na itala ang aking proseso ng pagpatay sa bawat itim na langgam. Bago lumahok sa trial mission, naramdaman ni Yang Xiaotian na mali ang mga bagay, kaya lihim na ginamit ang memory stone na ito upang itala ang proseso ng pagpatay sa bawat itim na langgam. Kinuha ito ni Tang Chang, at pagkatapos ay ibinuhos si Sheng Li sa memory stone. Biglang lumiwanag ang memory stone. Ang larawan ay naka-project. Ang mga larawang ito ay mga larawan ng pagpaslang ni Yang Xiaotian ng mga itim na langgam. At malinaw na naitala ang bawat itim na langgam. May kabuuang 3,769 na ulo. Matapos i-play ang memorya ng memorya, itinali ni Yang Xiaotian si Tang Changzang, Din, iniisip ko kung itinakda ng kolehiyo na kung may naninirang puri sa mga disipulo ng kolehiyo, paano ko mapaparusahan ang paninirang puri? Nagulat si Chen Yingsheng sa face painting ni Yang Xiaotian ng Black Eye ng Great Saint Fourth Realm. Narinig niya na hindi niya maiwasang magalit, at tinutukoy niya si Yang Xiaotian, wala kang pakialam. Ikaw ay isang maliit na alagad sa ibang bansa, ngunit maglakas loob na hindi gumalang sa Diyos. Maniwala ka man o hindi. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, nanlamig ang mga mata ni Yang Xiaotian, paano? Sa sandaling ito, isang puwersa ng pagpatay ang naglock kay Chen Yingsheng, at ang mukha ni Chen Yingsheng ay malungkot. Siyempre, alam niya kung kanino galing ang killing power. Nanlamig ang kanyang mga mata, Yang Xiaotian, sa tingin mo talaga may matandang halimaw sa paligid niya, magagawa mo ang lahat ng gusto niya sa Hongmeng College. Hongmeng College, hindi ito kung saan mo gustong gawin. Malamig na sinabi ni Yang Xiaotian, Hongmeng College, hindi ito ang lugar na magagawa mo. Pangit ang mukha ni Chen Yingsheng. Tinitigan niya si Yang Xiaotian at malamig na bumantong hininga, Yang Xiaotian, huwag mong isipin na mayroon kang 100,000 circle holy wheel, 2 pangunahing open level na Diyos, kami na ang bahala sa iyo sa Hongmeng College. Kung lalabag ka sa mga alituntunin ng Hongmeng College balang araw, haharapin ka rin ng aming Hongmeng College ng walang awa. Pagkatapos magsalita, bumuga siya ng hangin at nawala ang langit sa isang kisap mata. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang pag-alis ni Chen Yingsheng at nanlamig. Kasunod nito, binilang ng Hongmeng College sina Xiao Hong, Liu Bo at iba pang mga disipulo ang bilang ng mga namatay na itim na langgam. Sa huli, nanalo si Yang Xiaotian sa unang pagsubok na gawain. Gaya ng dati, natanggap ni Yang Xiaotian ang unang gantimpala, 170 milyong taon ng medisina, 1,000 at siyam na pangunahing paraan, at 1,000,000 yuan.
Kung kakapasok lang ni Yang Xiaotian sa Hongmeng College, ang mga reward na ito ay masasabing napakayaman, ngunit para kay Yang Xiaotian ngayon, ito ay isang tadyang ng manok. Kahit si Ding Ye ay hindi na kailangan ng santuwaryo ng 9 Heavy Road. Hindi maganda ang papel ng 9 Major Road sa kanya at ni Dingay. Pagkatapos ng pagsubok sa unang gantimpala para kay Yang Xiaotian, si Tang Chang ay humingi ng paumanhin kay Yang Xiaotian, "Xiaotian, ang mga gawain ni Chen Yingsheng, huwag mong isapuso. Siya at hindi siya maaaring kumatawan sa punong tanggapan." Tumango si Yang Xiaotian, "Ang din, alam ko." Then he hugged the boxing, yung dalawang din, "Kung wala, balik muna ako sa practice." Pagkatapos noon, umalis ako sa ere at bumalik sa no. Isang dangfu. Pagkatapos bumalik sa dangfu, naisip ni Yang Xiaotian si Chen Yingsheng, malamig ang kanyang mukha. Bigla siyang nagkaroon ng malakas na ideya na sumali sa General Hospital ng Hongmeng College. Originally, bale hindi pa siya pumasok sa General Hospital ng Hongmeng College noon. Pero ngayon, gusto niyang sumali sa General Hospital ng Hongmeng College. Hindi ba gusto ni Chen Yingsheng na umalis siya sa Hongmeng College? Hindi niya sinunod ang intensyon ng kabilang partido, hindi lang siya umalis sa Hongmeng College, kundi sumali rin siya sa Hongwon College General Hospital. Sumunod, si Yang Xiaotian ay hindi pumunta kahit saan at nagsumikap. Paglilinang ng 101 pinto na kendo sacrament ni Ding Ye. Linangin ang 5 elemento ng kaguluhan at mga pangunahing pantas. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Binigyan siya ni Ding Ye ng 101 Kendo Holy Skills, at hindi siya nagtanim ng ilang pinto para maabot ang rurok. Sa pagkakataong ito, isasagawa niya ang lahat ng natitirang mga kasanayan sa banal na Kendo hanggang sa tuktok. At ang paglalakbay na ito sa dagat ng mga itim na langgam ay nagparamdam sa kanya ng kahalagahan ng kaguluhan at 5 elemento. Kinailangan niyang sanayin ang kaguluhan at 5 elemento sa lalong madaling panahon hanggang sa 27. Nang isara ni Yang Xiaotian ang mga banal na kasanayan at ang sagradong katawan, nakuha ni Tang Chang at XQ ang balita. Bumalik si Chen Yingsheng sa General Hospital ng Hongmeng College at inatake ng misteryosong tao at muntik nang mabitin ang tawag. Kung hindi dahil kay Chen Yingsheng na gumamit ng Teikuyaw para makatakas, hindi niya maitatago ang kanyang buhay. Alam ang balita, Tang Chang, kakaiba ang mukha ni XQ. Gayunpaman, ang mga tao ng Yang Xiaotian at ng General Hospital ng Hongmeng College ay nagparamdam sa dalawa na walang magawa at sumakit ang ulo. Sana makabalik agad si Master. Napabuntong hininga si Tang Chang. Sa nakalipas na ilang dekada, wala ang Hongmeng Master, at undercurrent ang Hongmeng Academy. Kung magpapatuloy ito, malamang na maabyutan ng Liudao Academy ang Hongmeng Academy. Mayroong 2 pangunahing akademya sa Sanqing Continent. Ang isa ay ang Hongmeng Academy, at ang isa ay ang Liudao Academy. Ang 2 akademya ay hindi magkatugma. Sa nakalipas na ilang dekada nang wala ang Hongmeng Master, naging aktibo ang Liudao Academy. Nagkaproblema ang Hongmeng Academy mula sa labas. Kung magkakaroon ng isa pang panloob na alitan, ang Hongmeng Academy ay malamang na mahulog mula sa ilalim. Nag-alala ang dalawa. Lumipas ang 2 buwan. Sa wakas ay nilinang ni Yang Xiaotian ang lahat ng 101 sword skill na ibinigay sa kanya ni Master Ding hanggang sa tuktok. Bilang karagdagan sa 4 na pinto ng Black Ant Palace, kailangan niya ngayon ng 75 sword skills para linangin ang pinakamatibay na walang hanggang puso ng Dao. Gayunpaman, ang Chaos 5 Elements Escape Technique ay medyo kulang pa rin para makapasok sa ika-27 na antas. Nalampasan na ng Supreme Saint Body ang ika-27 na antas. Bagamat ang Chaos 5 Elements Escape Technique ay hindi pa nakakalusot sa ika-27 na antas, kumpiyansa si Yang Xiaotian na maaari niyang linangin ito sa ika-27 na antas sa loob ng 3 buwan ng higit pa. Si Yang Xiaotian ay lumabas sa Hongmeng College at bumalik sa bahay sa Chunwo King City. Nakita ni Zhuo Meng, Li Gu at iba pa si Yang Xiaotian na bumalik at mabilis na iniulat sa kanya ang balitang nalaman nila nitong mga nakaraang araw. Nang malaman ni Yang Xiaotian na ang Xingluo Empire Qunxing Chamber of Commerce ay magsuaksyon ng 2 lihim na aklat ng mga banal na kasanayan sa mataas na antas na nakakalaban sa espada, nagliwanag ang kanyang mga mata. Ang Qunxing Chamber of Commerce ay magsusubasta ng 2 lihim na aklat ng mga banal na kasanayan sa pinakamataas na antas ng kasanayan. Oo, mabilis na sinabi ni Zhuo Meng, hindi lamang tayo magsusubasta ng 2 pinakamataas na antas ng banal na kasanayan sa espada, kundi pati na rin ang isang grupo ng mga dakilang banal na apoy. At 200 subo ng banal na tubig ni Buddha. Natuwa si Yang Xiaotian nang marinig niya ito. Kung may sapat na malaking banal na apoy, pagkatapos niyang pagsamahin ang mga ito, ang isa sa kanyang kaguluhang banal na apoy ay maaaring gawing Chaos Holy Fire muli, at pagkatapos ay maaari niyang pinuhin ang 8 kapigatian na antas ng banal na tableta. Bilang karagdagan, siya ay nasa kagyat na pangangailangan ng pagpapabuti ng kanyang lakas ngayon. Kung mayroong 200 subo ng banal na tubig ni Buddha, maaari niyang pahinugan ang isa pang prutas ng Puso o Buddha. Kailan gaganapin ang auction? Tanong ni Yang Xiaotian. Makalipas ang 4 na buwan.
Sabi ni Zhuo Meng. Ngunit, Young Master, ang punong tanggapan ng Nine Evils Palace ay nasa Xingluo Empire, sabi ni Li Gu. Ang punong tanggapan ng Nine Evils Palace ay nasa Xingluo Empire, at ang mga tao ng Nine Evils Palace ay tiyak na lalahok sa auction na ito. Kamakailan, ang mga tao ng Nine Evils Palace ay nagtatanong tungkol sa iyong balita, Young Master. Natatakot sila na may kaugnayan ka sa usapin ng Yinmo Ridge. Nag-aalalang sabi ni Li Gu. Kung si Yang Xiaotian ay nasa Heavenly Fire Kingdom ng Xuanlei Empire, ang mga tao ng Nine Evils Palace ay mag-aalangan pa rin kumilos. Ngunit kung si Yang Xiaotian ay lilito sa Xingluo Empire, ang mga tao ng Nine Evils Palace ay tiyak na kikilos. Ang Xingluo Empire ay ang teritoryo ng Nine Evils Palace. Ayos lang. Nakipagkamay si Yang Xiaotian at sinabing, narinig mo na ba ang tungkol sa reversal wheel? Sa 13 banal na katawan, ang baligtad na banal na katawan na kanyang nilinang ang pinakamabagal. Matapos ang pagsasanay sa loob ng maraming taon, nakalusot pa lamang siya sa ikalawang antas. Ngunit mayroong isang kataas-taasang banal na artifact reversal wheel sa banal na mundo. Kung mahahanap niya ang reversal wheel na ito, magagamit niya ang kapangyarihan ng reversal wheel para palakihin ang kanyang reversal holy body cultivation speed. Reversal wheel, hindi ko pa nalaman. Umiling sina Zhuo Meng at Li Gu. Ilang sandali pa ay umatras ang dalawa. Young Master, may mga especially iya mula sa Nine Evils Palace sa labas, gusto mo ba silang patayin? Si Lao Luo ay gumawa ng isang pamatay na kilos. Mula nang bumalik sila mula sa Black Ant Sea, ang mga especially iya ng Nine Evils Palace ay siksikan na ipinamahagi sa buong bahay. Iwanan ang isa, at patayin ang lahat ng iba pa, sabi ni Yang Xiaotian. Naunawaan ni Old Lu ang ibig sabihin ni Yang Xiaotian. Pagkaraan ng ilang sandali, pagkatapos makipag-usap ni Old Lu sa mga especially iya ng Nine Evil Palace, umalis sina Yang Xiaotian at Old Lu patungo sa Ghost Dragon Tomb ng Jinsho Empire. Matagal na niyang gustong buksan ang ikalawang antas ng Ghost Dragon Tomb. Ang Three-Colored Dragon at Guangbei White Tiger ay nagsasanay sa pamamagitan ng paglunok ng elixir ni Yang Xiaotian sa mga nakalipas na taon at nakalusot sa Great Saint Realm. Ang bilis ng karwahe ay tumaas ng husto, at hinailan nila si Yang Xiaotian at ang iba pa upang mabilis na lumipad patungo sa Ghost Dragon Tomb. Gayunpaman, kahit na ang Three-Colored Dragon, Guangbei White Tiger at iba pa ay nakapasok sa Great Saint Realm at ang bilis ng karwahe ay tumaas ng husto, ito ay masyadong mabagal para kay Yang Xiaotian ngayon. Tila kailangan niyang hanapin at supilan ang isang bagong batch ng mga hayop. Napaisip si Yang Xiaotian sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang bilis ng paglilinang ay masyadong mabilis. Sa bilis ng kanyang cultivation, kahit na mapasuko niya ang isang bagong batch ng mga beast, kailangan niyang magpalit ng isa pang batch sa loob ng ilang dekada, na napakagulo. Nais ni Yang Xiaotian na pinuhin muli ang Dragon Robbery Spaceship, ngunit napakaraming Dragon Clan Divine Irons na mahahanap, at mahirap kolektahin ang mga ito ng sabay-sabay. Tinanong ni Yang Xiaotian si Old Lu kung mayroong anumang paraan upang makakuha ng isang mataas na antas ng spaceship. Advanced Spaceship. Nagmuni-muni sandali si Old Lu at sinabing, ang Kaiyuan Emperor ay may Kaiyuan Light, ngunit ito ay nawala nang mamatay ang Kaiyuan Emperor. Ngunit may mga nagsasabi na ang Kaiyuan Light ay nasa Kaiyuan Empire Treasure. Kung mahahanap mo ang Kaiyuan Empire Treasure, makikita mo ang Kaiyuan Light. Alam ni Old Lu na ang kanilang Young Master ay nagsasanay ng Chaos 5 Elements Escape Technique sa mga araw na ito at gustong mag-explore sa ilalim ng mga guho ng Imperial Capital ng Kaiyuan Empire. Kaiyuan Light, sabi ni Yang Xiaotian. Ang Kaiyuan Light ay nangangahulugang ang liwanag ng Kaiyuan Empire at ang pag-asa ng Kaiyuan Empire. Ang Kaiyuan Emperor ay umaasa na ang Kaiyuan Empire ay maipapasa sa libu-libong henerasyon, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay maipapamana sa loob lamang ng 2 henerasyon. Umiling ang matandang Lu. Matapos maipasa ng Kaiyuan Emperor ang trono sa kanyang anak, ang Kaiyuan Empire ay namatay sa loob ng 100 taon. Kahit na ang Kaiyuan Emperor ay namatay, maraming mga tala tungkol sa pagkamatay ng Kaiyuan Empire at pagkamatay ng Kaiyuan Emperor. Ngunit ang ilang mga tala ay hindi dapat totoo. Alam ba ni Uncle Ding ang tungkol sa Kaiyuan Empire? Tanong ni Yang Xiaotian. Napaka-curious niya tungkol sa Kaiyuan Empire, na pinag-isa ang Sanqing Continent bago ang White Knight Demon Clan. Medyo alam ko, pero hindi gaano. Sinabi ni Uncle Ding, dapat nasa Sanqing Continent pa rin ang Kaiyuan Light. Tungkol sa kung ito ay nasa Kaiyuan Empire Treasure, hindi ko alam. Habang nasa daan, nagsumikap si Yang Xiaotian na isagawa ang Chaos 5 Elements Escape Technique. Kung ang kayamanan sa ilalim ng mga guho ng imperial na kabisera ng Kaiyuan Empire ay maaaring tuklasin depende sa Chaos 5 Elements Escape Technique na ito. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Matapos magmadali, si Yang Xiaotian at ang iba pa ay muling pumunta sa lugar ng Ghost Dragon Tomb. Inilatag ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng Beginning Dragon Saint Body. Sa ilalim ng saklaw ng kapangyarihan ng Beginning Dragon Saint Body, lumutang ang lahat ng mga paghihigpit ng Ghost Dragon Clan. Sa huling pagkakataong dumating si Yang Xiaotian, ang Beginning Dragon Divine Body ay hindi pa nalilinang sa isang Saint Body. Sa pagkakataong ito, hindi lamang siya nag-cultivate sa Beginning Dragon Saint Body,
ngunit nalagpasan din niya ang kaharian ng santo. Mas madaling makapasok muli sa Ghost Dragon Tomb. Ang 16 na pakpak ng liwanag ni Yang Xiaotian ay kumalat, at ang kapangyarihan ng liwanag ay lumundag na parang dagat, at lahat ng mga multo ay hindi nang ahas na lumapit. Bago muling pumunta sa Ghost Dragon Tomb, madaling binuksan ni Yang Xiaotian ang unang palapag ng Ghost Dragon Tomb, at pumunta sa second floor gate, at nagsimulang mag-aral at basagin ang mga Ghost Dragon Rune sa gate. Ang mga Ghost Dragon Rune sa gate ng ikalawang palapag ay ilang beses na mas komplikado kaysa sa mga nasa unang palapag. Ngunit pagkatapos ng isang oras na pagsasaliksik, ginamit ni Yang Xiaotian ang kapangyarihan ng unang Dragon Holy Body para buksan ang Ghost Dragon Rune Restriction sa second floor gate at pumasok sa second floor hall ng Ghost Dragon Tomb. Ang bulwagan sa ikalawang palapag ay kapareho ng bulwagan sa unang palapag, walang laman maliban sa isang estatwa ng isang mabangis na hayop. Ang rebeltong ito ng isang mabangis na hayop ay isang maitim na hayop noong sinaunang panahon. Sinimulang pag-aralan ni Yang Xiaotian ang mekanismo ng pagbuo ng mabangis na hayop na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nabasag ni Yang Xiaotian ang mekanismo ng pagbuo. Kinuha niya ang space artifact ng ikalawang palapag. Matapos itong kunin, hindi na makapaghintay si Yang Xiaotian na buksan ito. Biglang bumulwak ang isang daluyong ng banal na espiritu. Tumingin si Yang Xiaotian at nakitang mayroong maraming 10 antas na banal na tubig at maraming mababang antas na mga banal na bato sa artifact sa kalawakan. Mayroong kasing dami ng 10,000 banal na tubig. Mayroong 1 bilyong mas mababang antas ng mga banal na bato. Bilang karagdagan, mayroong 400 milyong taong gulang na mga banal na gamot. Masaya si Yang Xiaotian, ngunit nagulat din. Napakayaman ba ng Ghost Dragon Clan? Mayroong 1 bilyong mababang antas ng banal na tubig at 10,000 banal na tubig sa ikalawang palapag. Alam mo, maraming superpower sa Xuanlei Empire at Xingluo Empire ang maaaring hindi makapag-alis ng 1 bilyong mas mababang antas ng mga banal na bato. Noong una, nag-aalala si Yang Xiaotian na wala siyang sapat na pera para lumahok sa auction ng Star Chamber of Commerce ng Xingluo Empire sa loob ng ilang buwan. Sa 1 bilyong ito, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kawalan ng sapat na pera. May isang libro sa Space Artifact. Mabilis na tumingin si Yang Xiaotian, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito ang sikretong aklat ng pinakamataas na antas na mga banal na kasanayan ng espada. Nang dumating si Yang Xiaotian sa third level na gate, sinubukan niyang basagin ang Ghost Dragon Rune ng gate, ngunit hindi niya ito makrak. Hiniling sa kanya ni Master Ding na makapasok sa ika-10 antas ng santo at sa ika-28 antas ng unang banal na katawan ng dragon bago dumating. Matapos lumabas sa Ghost Dragon Tomb, hindi nagmamadali si Yang Xiaotian na lunukan ang 400 milyong taong gulang na mga banal na gamot para sa paglilinang. Sa halip, kinuha niya ang libro at binasa itong mabuti. Bagamat ang aklat na ito ay hindi isang lihim na aklat ng pinakamataas na antas ng banal na kasanayan ng espada, ito ay nagtatala ng ilang mga gawa ng makapangyarihang Ghost Dragon Clan na ito at ang mga gawain ng Ghost Dragon Clan. Sa pamamagitan ng librong ito, marami siyang naiintindihan tungkol sa Ghost Dragon Clan. Hindi nagtagal, binuklat ni Yang Xiaotian ang libro. Matapos isara ang libro, maraming naisip si Yang Xiaotian. Dati, may mga chismis na ang makapangyarihang Ghost Dragon Clan na nagtayo ng Ghost Dragon Tomb ay anak ng ninuno ng Ghost Dragon Clan na si Li Cheng. May mga nagsabi rin na apo niya siya. Matapos basahin ang aklat na ito, matitiyak ni Yang Xiaotian na ang makapangyarihang Ghost Dragon Clan na ito ay anak niya. Ang dakilang ninuno ng angka ng Ghost Dragon, si Li Cheng, ay may 34 na anak na lalaki, at ang makapangyarihang Ghost Dragon Clan na ito ay ang kanyang bunsong anak. Sa kasong ito, kung makapasok siya sa mas mataas na antas ng Ghost Dragon Tomb, maaaring mahanap niya talaga ang Dragon Body ng ninuno ng Ghost Dragon Clan. Ang dakilang ninuno ng Ghost Dragon Clan ay nagtataglay ng dugo ng ninuno ng Dragon Clan. Kung malalaman niya ito, hindi lang niya mapapabuti ang kanyang Dragon Saint Body at cultivation, kundi patitibayin din ang kanyang 10 dakilang ninuno ng Dragon Clan. Ang huling pangungusap sa dulo ng aklat na ito ay minarkahan bilang unang volume. Ibig sabihin may pangalawang volume. Ang pangalawang volume ay dapat nasa ikatlong palapag ng Ghost Dragon Tomb. Matapos ilagay ang libro, nilamon ni Yang Xiaotian ang 100 milyong taong gulang na mga divine na gamot sa karwahe para magsanay. Kasabay nito, hiniling niya kay Lao Lu na imaneho ang karwahe sa mga guho ng Kaiyuan Empire. Matapos pinuhin ni Yang Xiaotian ang pangalawang 100 milyong taong gulang na banal na gamot, siya at si Lao Lu ay dumating sa sinaunang lupain ng Kaiyuan. Pagkatapos ng walang tigil na pagsasanay, ang kanyang Chaos 5 Elements Escape Technique ay tuluyang nakapasok sa ika-27 na antas ilang araw na ang nakalipas. Madaling araw pa lang nang lumabas si Yang Xiaotian sa karwahe, ngunit nalaman niyang ang hamog ay hindi pangkaraniwang makapal, at ang hamog ay napakadilim, na naging dahilan para hindi komportable ang mga tao. Namilog ang mga mata ni Yang Xiaotian. Halatang abnormal ang fog na ito. Posible kayang isang masamang o demonyong master ang dumating sa sinaunang lupain ng Kaiyuan. At siya ay isang makapangyarihang kasamaan o demonyong master. Sa ilalim ng impluensya ng kanyang kapangyarihan, ang Kaiyuan Ancient Land ay magkakaroon ng napakakapal na kulay abong daloy ng hangin. Si Lao Luo ay mukhang solemna. Hiniling ni Yang Xiaotian na mag-ingat ang lahat, at pagkatapos ay maingat na sumulong ang karwahe.
Habang lumilipad siya pasulong, naramdaman niya ang hininga ng lakas ng kamatayan ng espada. Ang hiningang ito ng enerhiya ng Death Sword ay nagpaalala sa kanya ng mga Death Sword Servant na nakilala niya sa Jinshu Peak. Hindi kaya lumabas ang mga Death Sword Servant na iyon sa Jinshu Peak. Kung gayon, ito ay magiging napakahirap. Ang mga Death Sword Servant na iyon ay nag-practice ng Death Energy at may mga Death Body, na naging dahilan para mahirap silang patayin. At marahil ang misteryosong Master na malubhang nasugatan ang Wanyu Sword Master ay lumabas din sa Jinshu Peak. Ngunit bakit dumating ang kabilang partido sa sinaunang lupaing ito ng Kaiyuan? Maaaring ito ay para sa kayamanan ng Kaiyuan Empire. Matapos ang napakaraming taon, maraming mga masters ang hindi pa rin sumusuko sa paghahanap para sa kayamanan ng Kaiyuan Empire. Gayunpaman, ang nagpaga ng pakiramdam niyang Xiaotian ay nang dumating sila sa mga guho ng imperial na kabisera ng Kaiyuan Empire, hindi nila nakasalubong ang mga Death Sword Servant sa kalsada, ni hindi nila nakatagpo ang misteryosong Death Master. Nakatayo sa mga guho, muling naramdaman ng walang hanggang katawan niyang Xiaotian ang mahinang kapangyarihan ng Great Array of Time na nagmumula sa ilalim ng lupa. Dati, ang kanyang walang hanggang katawan ay hindi pa nalilinang sa banal na katawan, at ang kahulugan ay hindi masyadong malinaw, ngunit sa pagkakataong ito ay napakalinaw na. Matandalo, hintayin mo ako dito. Kung makatagpo ka ng anumang sitwasyon, umalis ka muna, at pagkatapos ay magkikita tayo sa kabisera ng Xingluo Empire, sabi niyang Xiaotian. Magalang na tugon ni Old Lu. Kaagad, ginawa niyang Xiaotian ang Chaos 5 Elements Escape Technique, sinira ang mga guho, at maingat na bumaba sa lokasyon ng underground na Great Array of Time. Mahirap ang geology ng Holy Realm, at naabot lang niya ang 50 hanggang 60 feet sa ilalim ng lupa noon. Sa pagkakataong ito, napaka-relax pa rin niyang Xiaotian nang umabot siya sa 70 hanggang 80 talampakan sa ilalim ng lupa. Siyempre, hindi lang ito dahil ang Chaos 5 Elements Escape Technique niyang Xiaotian ay nakapasok sa ika-27 na antas. Nang dumating siyang Xiaotian sa 100 talampakan sa ilalim ng lupa, naramdaman niya ang pagtutol. Sa puntong ito, ang kapangyarihan ng Great Array of Time ay naging mas malinaw at mas malinaw. Obviously, palapit siya ng palapit sa kinalalagyan ng Great Array of Time. Ipinagpatuloy niyang Xiaotian ang Chaos 5 Elements Escape Technique para tumakas pababa. Ngunit nang umabot sa 120 talampakan siyang Xiaotian, tumaas ang paglaban, at nagkaroon ng malakas na puwersa na nagpahirap sa kanya sa paggalaw. Siyang Xiaotian ay patuloy na tumakas pababa, humarap sa paglaban na parang naglalakad sa isang bagyo. Nang umabot siya sa 140 talampakan sa ilalim ng lupa, biglang gumaan ang buong katawan niya at napunta siya sa isang underground space. Ang lumitaw sa harap niya ay isang napakalaking time formation. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Bumalot sa isang palasyo ang pagbuo ng oras na ito. Nakita ko ang mga salitang, Kaiyuan, na nakasulat sa gate ng palasyo. Oo naman, may misteryong nakatago sa ilalim ng lupa. Ang dalawang salitang Kaiyuan sa palasyo ay nagpapatunay sa naunang hula niyang Xiaotian. Hindi ko lang alam kung ang Kaiyuan Palace na ito ay ang orihinal na kayamanan ng Kaiyuan Empire, at kung mayroong Kaiyuan Light Spaceship. Inipon niyang Xiaotian ang kanyang isip at nagsimulang pag-aralan ang pagbuo ng oras sa kanyang harapan. Ang buong Great Array of Time ay pinaliit ng 100,000 array rune, ngunit ang bawat array rune ay naglalaman ng dalawang kapangyarihan, ang isa ay ang kapangyarihan ng oras, at ang isa ay ang kapangyarihan ng lupa. Ang Great Array ay isinama sa buong lupain ng Kaiyuan Empire. Malinaw na imposibleng sapilitang sirain ng Great Array na ito. Maingat itong naintindihan niyang Xiaotian, ngunit ang array rune ay napakalalim kaya inabot niyang Xiaotian ng 1 oras upang maunawaan ang unang array rune. Ito ay dahil lamang sa ginamit niya ang kapangyarihan ng eternal na banal na katawan at ang banal na puno ng panahon upang maging napakabilis, kung hindi ay magiging mas mabagal. Matapos maunawaan ang unang array rune, mas madaling maunawaan ang pangalawang array rune. Gayunpaman, gumugol ng kalahating oras siyang Xiaotian. Pagkaraan ng isang araw, naintindihan niyang Xiaotian ang mahigit 50 array rune. Pagtingin sa malaking hanay sa harap niya, napakunot ang noo niyang Xiaotian. Ang hanay ng oras na ito ay mas mahirap intindihin kaysa sa inaakala niya. Sa bilis na ito, kakailanganin niya ng hindi bababa sa ilang taon upang lubos na maunawaan ito. Ngunit sa loob ng 2 buwan, kailangan niyang lumahok sa auction ng Star Luo Empire Star Chamber of Commerce. Pinag-isipan ito niyang Xiaotian at sinubukang i-assimilate ang mga naiintindihang array rune na ito sa kapangyarihan ng Eternal Holy Body. Sa ilalim ng kapangyarihan ng Eternal Holy Body, ang unang array rune ay nagsimulang dahan-daang mabulok. Nang makitang talagang gumana ito, natuwa siyang Xiaotian at agad na naasimilasyon ang pangalawang array rune. Tapos yung pangatlo, yung pang-apat. Sa lalong madaling panahon, higit sa 50 array rune na naintindihan ay na-assimilated. Lumitaw ang isang butas sa hanay ng oras. Ngunit ang butas na ito ay hindi sapat para magpatuloy siya. Kailangan niyang maunawaan ang sapat na 100 array rune. Lumipas ang isa pang araw, naintindihan niyang Xiaotian ang sapat na 100 array rune, na-assimilate silang lahat, at nakapasok sa butas ng array.
Bago makarating sa Kaiyuan Palace, walang restriction sa gate, kaya itinulak niyang Xiaotian ang pinto at pumasok. Ang bulwagan sa harap niya ay napakaganda, at naramdaman niyang Xiaotian ang malakas na halimuyak ng magic na gamot. Sinundan niya ang halimuyak at dumating sa bakuran sa likod ng bulwagan. Nakita niya ang isang bulaklak ng oras na nakatanim sa sulok ng bakuran, at ito ay lumaki hanggang sa bilyon taong antas. Hindi inaasahan niyang Xiaotian na pagkatapos niyang makarating sa Holy Realm, makakatagpo siya ng 100,000,000 taong gulang na bulaklak ng oras. Sa mababang kaharian, hinabol niya ang mga bakas ng Panginoon ng panahon, ngunit lumunok siya ng maraming bulaklak ng panahon. Gulat na tiningnan niyang Xiaotian ang bulaklak ng oras sa kanyang harapan. Ang kanyang walang hanggang banal na katawan ay nasa tuktok na ng ika-27 antas. Sa 100,000,000 taong gulang na bulaklak ng oras na ito, ang kanyang walang hanggang banal na katawan ay maaaring makalusot sa ika-28 antas. Dumating siyang Xiaotian sa bulaklak ng panahon. Ang bulaklak ng oras ay protektado ng kapangyarihan ng oras, at ang mga ordinaryong tao ay hindi makalapit dito. Gayunpaman, siyang Xiaotian ay may walang hanggang banal na katawan. Kapag lumalapit siya, hindi lang siya ayos, ngunit mainit din ang pakiramdam. Ang kapangyarihan ng oras na tinago ng bulaklak ng oras ay umaalingaw sa walang hanggang banal na katawan niyang Xiaotian. Pinulot niyang Xiaotian ang bulaklak ng oras. Alisin ang bulaklak ng oras. Pagkatapos, hinanap niya ang bawat silid. Nang itulak niyang Xiaotian ang pinto ng isa sa mga silid, nakita niyang puno ito ng iba't ibang libro. Binaliktad niyang Xiaotian ang mga ito at nalaman na ang mga aklat na ito ay ang lahat ng mga kasanayan at sikreto ng mga banal na kasanayan na nakolekta ng Kaiyuan Empire mula sa buong mundo. Mayroon ding ilang aklat na nagtala ng mga kaugalian at kaugalian ng mga pangunahing imperyo ng Sanqing Continent noong panahong iyon. Ang mga aklat na ito ay nakatulong kay Yang Xiaotian na maunawaan ang ilan sa mga lihim na kasaysayan ng Sanqing Continent noong panahong iyon. Bukod dito, nakahanap din si Yang Xiaotian ng isang tumpok ng mga lihim ng banal na kasanayan sa pakikipaglaban sa espada. Hinanap ni Yang Xiaotian ang mga sikretong banal na kasanayan sa pakikipaglaban sa espada na ito at talagang natagpuan ang mga lihim ng banal na kasanayan sa sword fighting top level. Mayroong 15 aklat sa kabuuan. Nangangailangan pa rin si Yang Xiaotian ng 75 mga sikreto sa pinakamataas na antas ng pakikipaglaban sa espada, at ngayon ay nakahanap na siya ng 15 pa, kaya 80 libro na lang ang kailangan niya. Inalis ni Yang Xiaotian ang lahat ng 15 lihim ng mga banal na kasanayan sa pinakamataas na antas ng pakikipaglaban sa espada at iba pang mga libro. Ang mga aklat na ito, kung mababasa mo ng lubusan, ay kadalasang walang katapusang kayamanan. Matapos ilagay ang mga libro, nakakita si Yang Xiaotian ng isang espada sa isa sa mga silid. Isa lang itong sirang espada. Ngayon ang itaas na kalahati lamang ang natitira, at ang mas mababang kalahati ay nawawala. Maingat na tiningnan ni Yang Xiaotian ang espada. Ang espadang ito ay dapat ang espada ni Emperor Kaitian noon, at ito rin ang Kaiyuan Sword, na kilala bilang isa sa 10 banal na espada ng Sanqing Continent. Inalis ni Yang Xiaotian ang Kaiyuan Sword. Gayunpaman, hinanap niya ang bawat sulok ng palasyo at hindi niya nakita ang Kaiyuan Light Spaceship. Maingat na naghanap muli si Yang Xiaotian, ngunit ganoon pa rin. Sa wakas, bumalik siya sa harapang bulwagan ng palasyo. Sa loob ng bulwagan, sa mga halijing bato at sa mga dingding, mayroong lahat ng uri ng mga ron. Ang mga rune na ito ay tungkol sa Great Array of Time at sa kapangyarihan ng oras. Sa pagtingin sa mga rune na ito, laging pamilyar si Yang Xiaotian, at ang ilan sa mga ito ay parang mga rune na inukit ng Lord of Time noon. Kung ang mga rune na ito at ang Great Array of Time ay iniwan ng Lord of Time noon, ano ang relasyon sa pagitan ng Lord of Time at ng Kaiyuan Empire? Bagamat hindi niya nahanap ang Kaiyuan Light Spaceship, ang paghahanap ng 15 sikretong libro ng pinakamataas na antas na mga banal na kasanayan ng landas ng espada laban sa langit ay isang malaking pakinabang para kay Yang Xiaotian. Lumabas si Yang Xiaotian sa palasyo. Gayunpaman, nang bumalik siya sa lupa, si Lao Lu, ang 3 kulay na dragon, Guang Baiho at iba pang mga hayop ay nawala. Nagkaroon lamang ng malaking pool ng dugo sa lupa. Nadurog ang puso ni Yang Xiaotian nang makita niya ang dugo. Lumakad siya pasulong kasama ang dugo saglit at nakita niya ang bangkay ng isang mabangis na hayop, na siyang bangkay ng isa sa mga hayop na kanyang pinasuko. Nang makita ito, mas lalong nagdilim ang mukha ni Yang Xiaotian. Ngayon lang, siya ay nasa palasyo na sakop ng Great Array of Time, at hindi niya naramdaman ang laban sa itaas. Sinubukan niyang kunin ang sulat para makipag-ugnayan kay Lao Lo. Ngunit sa mahabang panahon, hindi sumagot si Lao Lo. Lumipad siya pasulong kasama ang dugo at natagpuan ang bangkay ng isa sa kanyang mga hayop. Ang mga sugat ng kanyang mga hayop ay naglabas ng tibak ng kamatayan. Naisip ni Yang Xiaotian ang Sword Servant of Death. Mukhang nakatagpo na ni Lao Lu at ng kanyang mga kaibigan ang espadang tagapaglingkod ng kamatayan. Muling naghanap si Yang Xiaotian, ngunit hindi niya nakita si Lao Lu, at hindi na sumagot si Lao Lu sa liham. Unti-unting nagdilim ang langit. Ang kulay abong hangin na bumabalot sa sinaunang lupain ng Kaiyuan ay naging mas malapot. Bago pa lamang makahanap ng kagubatan si Yang Xiaotian, nakatanggap siya ng liham mula kay Lao Lu. Biglang nakaramdam ng pag-asa si Yang Xiaotian. Binuksan niya ang sulat at nakahinga ng maluwag.
Ayon sa address na sinabi ni Lao Lu, dumating siya sa isang lihim na lambak. Sa lambak, nakita niya si Lao Lu. Gayunpaman, hindi niya nakita ang tatlong kulay na dragon, tanging mga puting tigre at iba pang mga hayop. Ang sandata ng dibdib ni Lao Lu ay tinusok ng lakas ng espada, at ang butas ng espada ay naglalabas ng kamatayan. Tingnan mo, young master. Nakita ni Lao Lu na maayos si Yang Xiaotian, at gamaan ang kanyang puso. Si Yang Xiaotian ay naglabas ng Hunyuan Life Holy Fruit para lunukan ni Lao Lu, at kasabay nito ay hinimok ang kapangyarihan ng Ultimate Life Holy Body na patuloy na ipasok ang katawan ni Lao Lu. Sa ilalim ng kapangyarihan ng Ultimate Life Holy Body, ang butas ng espada ni Lao Lu na nagbubuga ng kamatayan ay dahan-daang gumaling, at ang kamatayan ay itinaboy palayo. Nabawi ang malungkot na mukha ni Lao Lu. Young master, pasensya na. Mukhang nagkasala si Lao Lu. Alam ni Yang Xiaotian na ang tinutukoy ni Lao Lu ay ang kaunos-lunos na pagkamatay ng tatlong kulay na dragon, ang puting tigre at iba pang mga hayop, at nakipagkamay siya, hindi mo kasalanan. Tapos tinanong niya kung anong nangyari. Sinabi ni Lao Lu ang kwento. 2 araw pagkatapos pumasok si Yang Xiaotian sa ilalim ng lupa, siya at ang tatlong kulay na dragon, ang mapusyaw na puting tigre at iba pang mga hayop ay nakatagpo ng malaking bilang ng mga lingkod ng Death Sword. Pagkatapos ng isang labanan, ang tatlong kulay na dragon, ang maputing-puting tigre at iba pang mga hayop ay namatay lahat sa ilalim ng mga espada ng mga katulong na ito ng kamatayang espada. Gayunpaman, ang butas ng espada sa kanyang dibdib ay hindi sanhi ng mga katulong na espada ng kamatayan, at hindi siya masasaktan ng mga tagapaglingkod ng espada ng kamatayan. Ito ay isang misteryosong tao na nababalot ng kulay abong aura. Misteryosong lalaki. Naghinala si Yang Xiaotian, maaaring ang misteryosong lalaki ang malubhang nasugatan ang Senior Wanyu Sword Master. Hindi naman dapat. Umiling si Lao Lu at sinabing, ang lakas ng taong ito ay hindi kasing husay ng Senior Wanyu Sword Master. Hindi. Sino kaya ito? Nang makitang gumaling ng husto ang mga pinsala ni Lao Lu, umalis sina Yang Xiaotian at Lao Lu sa lambak at lumipad palabas ng sinaunang lupain ng Kaiyuan. Ngayon ang Kaiyuan Ancient Land ay hindi ligtas, at hindi sila maaaring manatili ng matagal. Pagkatapos umalis ng ligtas sa Kaiyuan Ancient Land, maaari lamang kunin ni Yang Xiaotian ang Jielong spaceship, pinuhin itong muli, i-upgrade ang Jielong spaceship, at gamitin muna ito. Ngayon ay may higit sa isang buwan bago ang auction ng Star Chamber of Commerce. Bagamat hindi mabilis ang bilis ng sasakyang pangkalawakan ng Jielong, maaari pa rin itong makahabol sa auction. Sa spaceship, ipinagpatuloy ni Lao Lu ang pagpapagaling sa kanyang mga sugat, habang nilunok ni Yang Xiaotian ng bilyong taong gulang na bulaklak at nagsimulang magsanay. Napakaganda ng epekto ng bulaklak ng panahon. Matapos pinuhin ang bilyong taong gulang na bulaklak ng oras na ito, ang walang hanggang banal na katawan ni Yang Xiaotian ay umabot sa ika-28 antas gaya ng inaasahan. Sa halip, siya ang naging unang banal na katawan na nagsanay sa ika-28 antas. Sa oras na ito, mayroon pang kalahating buwan upang marating ang kabisera ng Xingluo Empire, kaya binaliktad ni Yang Xiaotian ang 15 sekretong aklat ng mga pinakamataas na antas ng kasanayan sa espada sa karwahe. Sa loob ng kalahating araw, nasanay na ni Yang Xiaotian ang lahat ng kasanayang ito sa espada hanggang sa antas ng maliit na tagumpay. Ngunit si Yang Xiaotian ay hindi nagpatuloy sa pagsasanay, ngunit binaliktad ang iba pang mga libro sa Kaiyuan Imperial Palace. Gusto niyang makita kung makakahanap siya ng mga pahiwatig tungkol sa Kaiyuan Light Spaceship mula sa mga aklat na ito. Isa-isang binuklat ni Yang Xiaotian ang mga libro. Hindi niya binasa ang mga teknik at lihim na manual, ngunit nagbasa ng ilang aklat na nagtala ng mga gawa ng mga imperyo at Kaiyuan Empire sa Sanqing Continent. Sa pagbabasa ng mga aklat na ito, unti-unting nagkaroon ng malinaw na pag-unawa si Yang Xiaotian sa Sanqing Continent sa kanyang isipan. Mayroong libu-libong imperyo sa Sanqing Continent noong nakaraan. Hindi tulad ngayon, daan-daan na lang. Gayunpaman, ang Sanqing Continent ay mas magulo kaysa ngayon. Ang mga pangunahing imperyo ay madalas na lumaban. Masasabing ang mga tao ay nabubuhay sa paghihirap. Si Emperor Kaiyuan ang nag-isa sa mga pangunahing imperyo at nagtapos sa magulong sitwasyong ito. Nakakalungkot na ang Kaiyuan Empire ay umiiral lamang sa loob ng libu-libong taon. Matapos ang libu-libong taon ng paghahari, ipinasa ni Emperador Kaiyuan ang trono sa kanyang anak. Wala pang 100 taon, bumagsak ang Kaiyuan Empire. Sa isang araw, nagbuklat si Yang Xiaotian ng daan-daang libro. Habang binubuklat niya ang mga aklat na ito, ang 2 dakilang clone ng Diyos ay hindi idle, nagsasanay sa mga pangunahing katawan ng Santo at ng Chaos 5 Elements Escape Technique. Nais ni Yang Xiaotian na isagawa ang Chaos 5 Elements Escape Technique sa ika-28 antas bago masira ang Great Saint Realm. Ang Great Dao 5 Elements Holy Stone na natagpuan niya sa 5 Elements Holy Mountain at ang Great Dao 5 Elements Holy Stone na nakuha niya sa Black Ant Palace ay sapat na para makapagsanay siya ng Chaos 5 Elements Escape Technique hanggang sa ika-28 antas. Makalipas ang kalahating buwan, nang dumating sila sa kabisera ng imperyo ng Xingluo, nabasa na niya ang lahat ng iba pang aklat sa Kaiyuan Imperial Palace maliban sa mga sikreto ng mga diskarte at mga banal na kasanayan. Matapos basahin ang mga aklat na ito, ang puso ni Yang Xiaotian ay nagugulo. Ang ilan sa mga aklat na ito ay nagtala ng ilan sa mga gawa ni Emperor Kaiyuan.
Mula sa mga aklat na ito, nalaman niya ang tungkol sa kahangahangang buhay ni Emperor Kaiyuan. Patayin ang daan-daang mga demonyo, sirain ang libu-libong mga emperador, at patayin ang libu-libong mga demonyo. Saan man dumaan ang espada ni Emperor Kaiyuan, lahat ng mga demonyo at emperador sa Sanqing Continent ay nagbago ng kulay. Dahil sa nalaman niya ang tungkol sa kahangahangang buhay ni Emperor Kaiyuan kaya lalong nalungkot siyang Xiaotian sa pagkamatay ni Emperor Kaiyuan at sa pagkawasak ng Kaiyuan Empire. Gayunpaman, alam din niya ang prinsipyo ng survival of the fittest, na pareho sa anumang mundo. Sa pamamagitan lamang ng pagiging mas malakas maaari kang mabuhay. Blood Demon Mountain. Binasa niyang Xiaotian. Noon, si Emperor Kaiyuan at ang kanyang kalaban ay nagkaroon ng mapagpasyang labanan sa Blood Demon Mountain, at ang labanang ito ay ang labanan din kung saan namatay si Emperor Kaiyuan. Sa makatuwid, napag-isipan niya na ang sirang ibabang kalahati ng Kaiyuan Sword ay dapat nasa isang lugar sa Blood Demon Mountain. Hanggat nahanap niya ang ibabang kalahati ng espada, magkakaroon siya ng pag-asa na maayos ang Kaiyuan Sword. At ang Kaiyuan Sword ay nagtatago ng maraming sikreto ni Emperor Kaiyuan. Kung aayusin niya ang Kaiyuan Sword, baka mahanap pa niya ang Kaiyuan Light Spaceship. Pagkatapos ng auction, pupunta siya sa Blood Demon Mountain para hanapin ang lower half ng sword ng Kaiyuan Sword. Matapos makita ang Xingluo Imperial Capital, inalis niyang Xiaotian ang spaceship at naglakad papunta sa Xingluo Imperial Capital kasama si Lao Lu. Ang Xingluo Imperial Capital ay kasing abala ng Xuanlei Imperial Capital. Gayunpaman, karamihan sa mga gusali sa Xingluo Imperial Capital ay gawa sa mga Starfall Stone, na naglalaman ng star power, at ang buong Imperial Capital ay puno ng mahinang star power. Dahil karamihan sa mga gusali sa Xingluo Imperial Capital ay itinayo gamit ang mga Starfall Stone, sa gabi, ang mga Starfall Stone na gusali ay maglalabas ng psychedelic starlight. Sa makatuwid, ang Xingluo Imperial Capital ay kilala rin bilang ang Star Fantasy City. Kung tatanungin mo kung aling Imperial Capital ang pinakamaganda sa daan-daang Imperial Capital sa Sanqing Continent, maraming tao ang tiyak na may isip ang Xingluo Imperial Capital. Sa oras na ito, may ilang araw pa bago ang auction, at plano ni Yang Xiaotian at Lao Lu na magrenta ng bakuran sa isang kalapit na restaurant. Sa daan patungo sa restaurant, nalaman niyang maraming tao ang hindi tungkol sa auction ang pinag-uusapan, kundi ang pagsilang ng Death Sword Servant. Ang pagsilang ng Death Sword Servant sa pagkakataong ito ay hindi magandang bagay. Narinig ko na ang isang malaking bilang ng Death Sword Servant ay lumitaw sa Kaiyuan Ancient Land, at maraming master na pumasok sa Kaiyuan Ancient Land ang napatay. Hindi ko alam kung bakit ang Death Sword Servant na ito ay bumubuhos sa Kaiyuan Ancient Land. Para ba ito sa kayamanan ng Kaiyuan Empire? Narinig ko na ang kumokontrol sa Death Sword Servant na ito ay isang misteryosong lalaki na may madilim na daloy ng hangin sa buong katawan, at ang kanyang lakas ay napakalakas. Ang Death Sword Servant ay nasa ilalim ng utos ng Panginoon ng Jinsho noon. Hindi ko alam kung ano ang relasyon ng misteryosong lalaking ito at ng Panginoon ng Jinsho. Pinag-uusapan ito ng lahat. Malinaw, ang malaking bilang ng mga patay na lingkod ng espada na lumitaw sa sinaunang lupain ng Kaiyuan sa pagkakataong ito ay nakaalarma sa maraming mga Panginoon. Habang nag-uusap ang mga tao sa paligid, nagkagulo na ang kalye. Ito ay ang Six Path Saint. Excited na sumigaw ang maraming tao. Ang Six Path Saint, nang marinig ang sigawan, kumukulo ang kalye. Napatingin din sina Yang Xiaotian at Lao Lu. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, tingnan mo. Nakita ko ang isang binata na nakasuot ng puting damit panglaban at mayabang na tingin na naglalakad mula sa malayong kalye na napapalibutan ng mga tao. It's the Six Path Saint. Nakita ko siya sa Kendo Conference last time. Excited na sabi ng isang master sa tabi niya. Tila ito ay kanyang pinakamataas na karangalan na makilala ang Six Path Saint sa Kendo Conference. The Six Path Saint, the Six Path Saint. Ang ilan ay nakipagkamay pa at tuwang-tuwa na sumigaw, sinusubukang gamitin ang pamamaraang ito para mapansin sila ng Six Path Saint. Ngunit ang Six Path Saint ay hindi napansin ang panig na ito, ngunit lumakad pasulong na mayabang na napapaligiran ng mga tao, at sa wakas ay nawala sa dulo ng kalye. Dapat ding dumating ang Six Path Saint na ito para sa Star Auction. Sabi ni Old Lu habang pinapanood ang Six Path Saint na umalis sa karamihan. Tumango si Yang Xiaotian. Ang Six Path Saint ay ang saint ng Six Paths Academy. Sa talento, walang sinuman sa Six Paths Academy ang makakapantay sa kanya. Kahit na ang anak ng 10,000 kulog ay napakasikat sa Xuanlei Empire, ang anak ng 10,000 kulog at si Chen Hai ng Hongming Academy ay mapatla kumpara sa Six Path Saint. Nabalitaan ko na ang Eternal Dao Heart na nakondense ng Six Path Saint ay nireranggo sa nangungunang 1,000. Nang sabihin ito ni Old Lu, nagbago ang kanyang mukha. Ang disipulo ni Musanye na si Chen Hai ay nag-condense ng Eternal Dao Heart na nireranggo sa nangungunang 9,000, na ikinagulat ng lahat, hindi pa banggitin ang Eternal Dao Heart na nireranggo sa nangungunang 1,000. Gayunpaman, ang puso ng Dao na ibinahagi mo sa oras na iyon ay tiyak na mas malakas kaysa sa Six Path Saint. Biglang nagbago ang tono ng matandang Lu at ngumiti.
Ngumiti si Yang Xiaotian. Isang matandang ninuno ng sekta sa tabi niya ang narinig na sinabi ni Old Lu na ang condensed daw heart ni Yang Xiaotian ay tiyak na mas malakas kaysa sa Six-Path Saint, at napatawa siya nang marinig ang mga salitang, sa tingin mo ba ang iyong Young Master ay ang Dragonstone Emperor? Hindi nagtagal pagkatapos ng pagkamatay ni Emperor Kai Yuan, isang henyo na nag-condensed sa Eternal Dao Heart ay lumitaw sa Sanqing Continent, iyon ay si Emperor Longxi. Si Emperor Longxi ay hindi lamang nag-condensed sa Eternal Dao Heart, kundi pati na rin sa Eternal Dao Heart na nirerango sa top 100. Nang marinig ito ni Old Lu, dumilim ang kanyang mukha at magsasalita na sana siya, ngunit kinamayan siya ni Yang Xiaotian, na nagpapahiwatig na hindi kailangang makipagtalo si Old Lu sa kabilang partido. Bago mag-ensayo ng sword-defying top-level na sagradong mga kasanayan, kung gusto niyang paikliin ang Dao Heart, madali niyang may condense ang nangungunang 100 Eternal na Dao Hearts. Ngayong nakapagsanay na siya ng higit sa 100 sword-defying top-level na sagradong mga kasanayan, dapat na niyang i-condense ang nangungunang 50 o maging ang nangungunang 30 Eternal na Dao Hearts. Nang umupo sina Yang Xiaotian at Old Lu ng courtyard sa isang malapit na restaurant, dumating ang Six-Path Saint sa isang marangyang mansyon na napapalibutan ng mga tao. Ang kanyang mga nasasakupan ay magalang at masigasig na tinanggap ang Six-Path Saint sa marangyang mansyon. Nalaman mo na ba ang mga bagay na hiniling kong malaman mo? Tanong ng Six-Path Saint. Mabilis na sinabi ng isa sa kanyang mga nasasakupan, nalaman ko, Young Master, ang 2 lihim na aklat ng mga sagradong kasanayan sa pakikipaglaban sa pinakamataas na antas na na-auction sa auction na ito ay iniwan ng Dragonstone Emperor noon. Tama ang hula ni Old Lu. Dumating na ang Six-Path Saint Son para sa Star Chamber of Commerce auction na ito, at para sa 2 sword fighting top-level Sacred Skill Secret Book. Oh, Emperor Longxi, laking gulat ng Six-Path Saint nang marinig niya ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang 2 sword-defying top-level Holy Skill Secret Book na na-auction sa auction na ito ay talagang iniwan ni Emperor Longxi. Parehong sina Emperor Kai Yuan at Emperor Longxi ay maalamat na mga emperador ng 3 purong lupain. Maraming masters lang ang pumunta sa auction na ito, maging ang Lord of the Nine Evils Palace ay dumating, at lahat sila ay dumating para sa 2 lihim na librong ito na lumalaban sa espada. Medyo mahirap bilhin itong 2 lihim na librong ito na lumalaban sa espada. Tak namang sabi ng mga nasasakupan niya. Ang ordinaryong sword-defying top-level holy skills ay abot langit na, hindi pa banggitin na ang 2 lihim na librong ito na lumalaban sa espada ay pagmamay-ari ni Emperor Longxi. Magiging mabangis ang bidding sa oras na iyon. So paano kung siya ang Lord of the Nine Evils Palace? Bumantong hininga ang Six-Path Saint, kailangan kong bilhin ang 2 lihim na librong ito na lumalaban sa espada. Ang kanyang mga salita ay nagpahayag ng malakas na pagtitiwala. At nagrente sina Yang Xiaotian at Lao Lu ng isang malaking bakuran at hindi pumunta kahit saan. Dahil mayroon pa ring ilang sagradong kasanayan sa pinakamataas na antas na lumalaban sa espada na hindi pa nalilinang hanggang sa tugatog, sinanay niya ang mga sagradong kasanayang lumalaban sa espada sa bakuran. Si Lao Lu ay hindi rin idle, at lumabas upang magtanong tungkol sa balita. Iniulat niya ang balita kay Yang Xiaotian. Ang Six-Path Saint ay naunawaan ng Xingluo Sword Stone ngayon at na-activate ang 48 Sword Star ng Xingluo Sword Stone. Nagulat si Lao Lu kay Yang Xiaotian. Sa Xingluo Imperial Capital, mayroong isang maalamat na bato na tinatawag na Xingluo Sword Stone. Ang Xingluo Sword Stone na ito ay naglalaman ng Supreme Sword Dao at ang Supreme Sword Formation. Maraming malalakas na lalaki ang mauunawaan ng Xingluo Sword Stone pagkatapos makarating sa Xingluo Imperial Capital. Gayunpaman, dahil napakaraming tao ang nakakaintindi, ang Xingluo Empire ay nagsasaad na sa loob ng 1,000 taon, isang tao lang ang makakaintindi ng isang beses, at ang nakakaintindi ay hindi maaaring lumampas sa 2 oras. Maraming mga master na gumagawa ng espada ang nakakaintindi sa Xingluo Sword Stone, at sa pangkalahatan ay maaari lamang i-activate ang ilan sa mga Sword Star. Ang mga makakapag-activate ng higit sa 10 Sword Star ay napakabihirang. Tulad ng Six-Path Saint, ang pagiging aktibo sa 48 Sword Star ay talagang kakaiba. Oh, 48 Sword Star ang na-activate. Nagulat si Yang Xiaotian. Oo, narinig ko na kahit si Emperor Xingluo ay naalarma. Sabi ni Old Lu. Sa puntong ito, ngumiti siya kay Yang Xiaotian at sinabing, Young Master, bakit hindi mo rin subukan? Si Young Master ay dapat na nag-activate ng mas maraming Sword Star kaysa sa Six-Path Saint. Ang Xingluo Sword Stone ay may 10 grupo ng mga Sword Star, bawat isa ay may 12, sa kabuuan na 120. Gayunpaman, sa ngayon, walang sino man ang nakapag-activate ng higit sa 100 bituin ng espada. Hindi banggitin ang higit sa 100 bituin ng espada, hindi hihigit sa 50 bituin ng espada. Bukas, sabi ni Yang Xiaotian, maaari siyang magsanay ng kasanayan sa espada hanggang sa tuktok ngayon. Ang auction ay gaganapin kinabukasan. May oras pa bukas. Gusto rin niyang makita ang Xingluo Sword Stone, ang maalamat na bato ng Xingluo Empire. Dahil ang Xingluo Sword Stone na ito ay naglalaman ng Supreme Sword Dao at ang Supreme Sword Formation, nakakatulong pa rin ito para sa pagpapatalas ng kanyang Sword Heart Power. Bukod dito, sinasabing kung ang isang tao ay makakaunawa sa lahat ng mga Sword Star ng Xingluo Sword Stone, maaari siyang makakuha ng mga regalo at reward mula sa Xingluo Sword Stone.
Kung ano ang mga regalo at gantimpala, wala pang nakakaalam. Nang marinig ni Lao Lu na sinabi ni Yang Xiaotian na susubukan niya ito bukas, puno siya ng mga inaasahan. Alam niya na ang kanilang young master ay nagsasanay ng sword art sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, hindi niya alam kung gaano karaming sword art skills ang na-practice ng kanilang young master. Sinasabing kapag mas malakas at mas maraming sword art skills ang isasagawa, mas maraming sword star ang maa-activate. Unti-unting lumabo ang gabi, unti-unting lumiwanag ang langit. Naka-cross-legged si Yang Xiaotian sa bakuran na may sword energy na umaagos sa paligid niya, minsan nagiging sword dragon, minsan nagiging invisible wind. Pagkatapos ng mga araw na ito ng matapang na pagsasanay, nagpractice siya ng isang sword art na laban sa langit hanggang sa tuktok. Ipinakalat ni Yang Xiaotian ang sword energy sa paligid niya, tinawag na Lao Lu, lumabas ng bakuran, at naglakad patungo sa square ng Xingluo Swordstone. Habang paparating sina Yang Xiaotian at Lao Lu sa Xingluo Swordstone Square, ang Xingluo Emperor ay inaaliw ang Six-Path Saint sa Imperial Palace. Itinaas ni Xingluo Emperor ang kanyang baso sa Six-Path Saint at sinabing, ang talento ng pamangkin ko sa swordsmanship ay talagang kakaiba sa buhay ko. Si Nephew Jian ang nag-activate ng 48 Sword Star, hindi pa nagagawa sa kasaysayan. Walang nauna, at walang pagkatapos. Walang bago, at walang pagkatapos. Napakataas ng papuri na ito. Nangangahulugan ito na ang talento ng Six-Path Saint sa swordsmanship ay hindi lamang nalampasan ng mga nauna sa kanya, ngunit walang sinumang susunod sa kanya ang makakapantay sa kanya. Itinaas ng Six-Path Saint ang baso at ngumiti, kamahalan, pinupuri ka. Gayunpaman, kahit na siya ay mapagpakumbaba sa ibabaw, ang Six-Path Saint ay napakasaya sa kanyang puso. Habang nagtatawanan at nag-uusap ang Xingluo Emperor at ang Six-Path Saint, dumating sina Yang Xiaotian at Lao Lu sa Xingluo Swordstone Square. Napakalaki ng plaza, ngunit maraming tao, at halos masikip ang buong plaza. Araw-araw, maraming tao ang pumupunta upang maunawaan ang Xingluo Swordstone. Siyempre, hindi lahat ay maaaring pumasok at maunawaan ang Xingluo Swordstone. Upang maunawaan, dapat magbayad ang isa ng 100,000 mas mababang antas ng Dao Saint Stones. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Hanggat nagbabayad ka ng 100,000 mas mababang antas ng Dao Saint Stones, maaari kang pumasok at maunawaan. Hindi maliit na bilang ang 100,000 lower grade Dao Saint Stones. Gayunpaman, marami pa ring tao ang handang magbayad ng 100,000 mas mababang antas ng Dao Saint Stones. Nang dumating si Yang Xiaotian, maraming tao ang nagbayad na ng 100,000 lower grade Dao Saint Stones para makapasok at umintindi. Ngumiti si Yang Xiaotian kay Lao Lu, paano kung sabay tayong pumasok? Ngumiti si Lao Lu at sinabing, hindi ako sasali. Naintindihan ko ito minsan daan-daang taon na ang nakararaan. Dahil isang tao lang ang makakaintindi nito minsan sa 1,000 taon. Nang marinig ito, nag-iisang pumunta si Yang Xiaotian sa Square Guard, nagbayad ng 100,000 lower grade Dao Saint Stones, at naglakad papunta sa square. Mayroong isang partikular na lugar ng pagmumuni-muni sa parisukat, at maaari kang magnilay hanggat ikaw ay nasa lugar ng pagmumuni-muni na ito. Mayroon ng 12 ng mga tao na nakatayo sa meditation area. Dumating si Yang Xiaotian sa meditation area, at lahat ay nakatuon sa pagmumuni-muni sa Xingluo Swordstone, at walang nakapansin sa pagpasok ni Yang Xiaotian. Ang meditation area ay 4 o 5 metro lamang ang layo mula sa Xingluo Swordstone, at ang mga mata ni Yang Xiaotian ay nahulog sa Xingluo Swordstone. Ang Xingluo Swordstone ay hindi malaki, 2 tao lamang ang matangkad, nakatayo doon, na may kakaibang anyo, ang buong bato ay naglalabas ng malabituin na liwanag, at mayroong 120 tuldok dito. Ang mga tuldok na ito ay mga bituin ng espada. Ang mga sword star na ito ay kumakalat sa buong Xingluo Swordstone na parang mga bituin. Matapos masulyapan ni Yang Xiaotian ang buong Xingluo Swordstone, ang 120 sword star ay nakatatak sa kanyang isipan. Matapos ipikit ang kanyang mga mata at pag-isipan ito, nagsimula siyang tumingin sa unang bituin ng espada. Dahil ang bawat tao ay maaari lamang magnilay ng 2 oras, kailangan niyang magmadali. Nang tingnan niya ang unang sword star, para siyang napunta sa isang malawak na mundo ng sword energy at mga bituin. Sa mundong ito ng bituin, ang enerhiya ng espada ay magkakaugnay. Biglang, napuno ng sword energy ang katawan ni Yang Xiaotian, at 9 sword dragon ang lumipad palabas ng hangin. Ang unang sword star ay dumagsa din ng sword energy, na umaalingaw sa mga sword dragon sa paligid ni Yang Xiaotian. Nagulat ang lahat. 9 Dragon Sword Art of the Peak of Creation. Sa labas ng plaza, isang matandang ninuno ang nakakita ng espadang dragon kay Yang Xiaotian at nagulat siya. Nagulat ang lahat. Bago makapag-react ang lahat, nakita nila na ang pangalawang sword star ay lumundag din ng sword energy. Pagkatapos, ito ang pangatlong sword star. Sa isang hininga, ang 3 bituin ng espada ay naging aktibo. Sa isang kisap mata, ang 3 sword star ng Xingluo Swordstone ay na-activate ni Yang Xiaotian, at lahat ay natigilan. Nakakita sila ng mabilis, ngunit hindi ganoon kabilis. Tulad ng lahat ay natigilan, biglang, ang lakas ng espada ni Yang Xiaotian ay muling lumundag.
Sa itaas ng ulo niyang Xiaotian, nahulog ang enerhiya ng espada na parang mga bituin. Pag-abot sa tuktok ng malawak na dagat ng mga bituin. Isa pang sword fighting top-level holy skill, at ito rin ang tugatog ng kaharian. Matapos buhayin niyang Xiaotian ang pangalawang taluktok ng malawak na dagat ng mga bituin, ang ika-4, ika-5, at ika-6 na sword star sa Xingluo Sword Stone ay sumambulat na may sword energy halos kasabay. Muling na-activate ang tatlong sword star. Natigilan ang lahat. Dalawang sword fighting top-level holy skills, parehong nakarating sa tugatog. Sino ang binatang ito? Nagtatakang sabi ng isang ninuno. Si Yang Xiaotian. Siya si Yang Xiaotian ng Hongmeng Academy. Sabi ng isang taong lumahok sa Holy Dao Conference ng Xuanlei Empire. Ang isang bato ay nag-uudyok ng 1,000 alon, at biglang, nagkaroon ng kaguluhan sa pinangyarihan. Siya ang Yang Xiaotian na nagal-inang ng 100,000 Holy Wheels. 100,000 Holy Wheels, ito lamang ay sapat na upang maging tanyag si Yang Xiaotian sa lahat ng pangunahing imperyo. Hindi pa banggitin na si Yang Xiaotian ay mayroon ding 2 divine clone sa antas ng Kaitian. Matapos malaman na si Yang Xiaotian iyon, excited na nag-usap ang lahat. I wonder kung gaano karaming mga sword star ang maaaring i-activate nitong Yang Xiaotian. Ang Six Path Saint ay nilinang ang 48 kataas-taasang banal na kasanayan, at ang bawat banal na kasanayan ay nalinang sa tugatog. Ang isang supreme sword skill sa tuktok ay maaari lamang mag-activate ng isang sword star. Sa huli, na-activate ng Six Path Saint ang 48 sword star. Natatakot ako na ang mga sword star na na-activate ni Yang Xiaotian ay maaaring malampasan ang Six Path Saint. Nag-iinit ang mga mata ng maraming tao. Pagkatapos ng lahat, na-activate lang ni Yang Xiaotian ang 6 na sword star sa ilang paghinga lang. Sa bilis na ito, natatakot akong malalampasan niya ang Six Path Saint. Kailangan ni Yang Xiaotian na maunawaan ang 48 sword star, at least magsanay ng 16 na sword-defying top-level sacred skills hanggang sa tugatog. Gaano man kataas ang kanyang talento sa sword-defying, imposible para sa kanya na magsanay ng 16 na sword-defying top-level na sagradong kasanayan hanggang sa tuktok. May nagbuhos sa kanya ng malamig na tubig. Oo, si Yang Xiaotian ay hindi makakapag-practice ng 16 na sword-defying top-level na sagradong mga kasanayan sa tuktok. Maraming tao ang nag-echo. Napakabihirang magsanay ng 2 sword-defying top-level na sagradong mga kasanayan sa tuktok. Walang naniniwala na si Yang Xiaotian ay maaaring magsanay ng 16. Mukhang umaasam din si Old Lu. Nais din niyang malaman kung gaano karaming sword-defying top-level na sagradong mga kasanayan ang naensayo ng kanilang young master sa tugatog sa mga nakaraang taon. Sa gitna ng nasasabik na debate sa gitna ng karamihan, muling lumakas ang sword energy ni Yang Xiaotian. Ang ikatlong sword-defying top-level na sagradong kasanayan sa tuktok ay na-activate. Biglang, ang ika-7, ika-8, at ika-9 na bituin ng espada ay bumulwak ng lakas ng espada. Ang lakas ng espada ng 9 na bituin ng espada ay nagpapaliwanag sa parisukat. Nang makitang si Yang Xiaotian ay aktwal na nagsagawa ng ikatlong sword fighting skill ng Pinnacle Realm, ang eksena ay mas nabalisa. 3. Maging ang ilang mga ninunong lumalaban sa espada na sikat sa loob ng maraming taon ay nabigla nang makita nila ito. Bagamat mayroong hindi mabilang na mga henyo sa pakikipaglaban sa espada sa Xingluo Empire, walang henyong lumalaban sa espada ang nakapagsanay ng 3 kasanayan sa pakikipaglaban sa espada hanggang sa tuktok. Hindi ako naniniwala na magagawa pa niya ang pang-4 na sword fighting skill ng Pinnacle Realm. Sigaw ng isang alagad na humahanga sa Six Path Saint. Ngunit sa sandaling matapos siyang magsalita, nakita niya si Yang Xiaotian na gumanap ng pang-4 na kasanayan sa pakikipaglaban sa espada ng tuktok na kaharian. Siyempre, ito pa rin ang pinakamataas na kaharian. Ang ika-10, ika-11, at ika-12 sword star ng Xingluo Sword Stone ay bumulwak ng sword energy. Bamuka ang bibig ng alagad. Pagkatapos ay nakita niyang muling lumundag ang enerhiya ng espada sa katawan ni Yang Xiaotian. Ginawa ang ika-5 sword fighting skill ng Pinnacle Realm. Ito pa rin ang pinakamataas na kaharian. Ang ika-13, ika-14, at ika-15 bituin ng espada ay bumulwak ng lakas ng espada. Lalong ibinuka ng alagad ang kanyang bibig. Sa ganitong paraan, gumamit si Yang Xiaotian ng sunod-sunod na sword skill, lahat ng ito ay top level at umabot sa tugatog. Ang bawat sword skill ay maaaring mag-activate ng 3 sword star. Sa isang kisap mata, nagsagawa si Yang Xiaotian ng 10 kasanayan sa espada. Na-activate ang 30 bituin ng espada. Ang sword energy ng 30 sword star ng Xingluo Sword Stone ay sabay-sabay na bumulwak, tulad ng isang sword energy fountain, na sumasabog sa kalangitan, at ang mga gusali sa paligid ng square ay naliwanagan lahat. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang release, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, isang hitsura. 10, 10, nanginginig ang boses ng isang ninuno. 10 pinakamataas na antas ng banal na kasanayan laban sa langit. At lahat sila ay umabot sa tugatog. Hindi lamang nito natakot ang mga master ng espada na naruroon, ngunit maging si Old Lu ay nagulat. Alam niya na ang kanilang young master ay nagsasanay ng sword skill sa loob ng maraming taon, ngunit hindi niya akalain na ang kanilang young master ay nakapag-practice na ng 10 sword skill hanggang sa tuktok.
Ang mga taong sumisigaw na hindi malalampasan ni Yang Xiaotian ang Six Path Saint, ngayon ay tumahimik. Lahat ay tumingin kay Yang Xiaotian na hindi makapaniwala. Sa bilis na ito, maaaring talagang malampasan ni Yang Xiaotian ang Six Path Saint sa lalong madaling panahon. Ngunit ang ilang mga disipulo na labis na humahanga sa Six Path Saint ay umaasa pa rin at naisip na hindi malalampasan ni Yang Xiaotian ang Six Path Saint. Binaliwala ni Yang Xiaotian ang masalimuot na tingin ng karamihan at nagpatuloy sa pagsigaw ng pang-11 sword skills hanggang sa tuktok. Ang mga sword star ng Xingluo Sword Stone ay patuloy na naisaaktibo. Ang lakas ng espada ay naging mas maningning. Nang isagawa ni Yang Xiaotian ang ika-15 sword skill at i-activate ang 45 sword star ng Xingluo Sword Stone, ang plaza ay sobrang tahimik at lahat ay napabuntong hininga. Boss! Nang isagawa ni Yang Xiaotian ang pan-16 na kasanayan sa espada, ang lakas ng espada ng 48 bituin ng espada ay sabay-sabay na bumulwak, at ang enerhiya ng espada ay sumabog sa kalangitan. Kahit na ang Xingluo Emperor at ang Six Path Saint na nasa malayo sa palasyo ng Imperial ay nararamdaman ng kamanghamanghang enerhiya ng espada na ito. Hindi napigilan ni Xingluo Emperor na ibaba ang kanyang wine glass at sumigaw sa mga bantay sa labas, anong nangyayari? Ngunit ang pinuno ng gwardya ay tumakbo sa takot, kamahalan, may mensahe mula sa Xingluo Swordstone Square kanina lang, na nagsasabing may nag-activate ng 48 sword star. Ano? Imposible. Tumayo ang Six Path Saint at sumigaw bilang nakakondisyon na reaksyon. Sa tingin ko, imposible para sa isang tao sa mundong ito na maunawaan ang 48 bituin ng espada na tulad niya. Ngunit sa oras na ito, biglang, maraming iba pang lakas ng espada ang sumugod sa kalangitan, at ang enerhiya ng espada ay mas malakas, mas mabangis at mas maliwanag kaysa dati. Nagmamadaling lumabas ng bulwagan si Xingluo Emperor. Sa sandaling siya ay nagmamadaling lumabas ng bulwagan, nakita niya ang 51 sword star pattern sa malayong kalangitan. 51. Nakita ng Six Path Saint na sumunod sa kanya ang sword star pattern at nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay naging 51 sword star patterns. Kapag may nag-activate ng 51 sword star ng Xingluo Sword Stone, ang sword energy ay bubuo ng 51 sword star pattern sa kalangitan. May nakaintindi talaga sa 51 sword star. Mas tatlo pa sa kanya. Nang hindi siya makapaniwala, biglang sumugod sa langit ang tatlo pang sword energies. 54 na mga pattern ng bituin ng espada. Ang 54 na sword star pattern sa kalangitan ay napakalinaw at maliwanag. Ang Starluo Emperor at ang Six Path Saint ay natigilan. Sino ito? Sino ang nagpapagana sa mga sword star ng Starluo Sword Stone? Nagmamadaling tanong ng Starluo Emperor. Dapat dahil sa virus. Nahihilo ako at sumasakit ang ulo, at hirap huminga. Dahan-dahan lang ako sa susunod na 2 araw. Mag-o-update muna ako ng 2 beses. Kung bumuti ang pakiramdam ko bukas, ipagpapatuloy ko ang pag-update ng 3 beses kinabukasan. Ito ay Yang Xiaotian, ang Yang Xiaotian mula sa Hongmeng Academy. Nagmamadaling sabi ng pinuno ng guard. Yang Xiaotian, umirap si Xingluo Emperor, ang Yang Xiaotian mula sa Hongmeng Academy. Oo, yan Yang Xiaotian. Tuwang-tuwang sabi ng guard leader. Biglang naging unstable ang paghinga ni Xingluo Emperor. Lalong tumitig ang Six Path Saint. Yang Xiaotian. Si Yang Xiaotian pala iyon. Ilang buwan na ang nakalilipas, nanalo si Yang Xiaotian sa unang lugar sa Xuanlei Empire Holy Dao Conference. Sa nakalipas na ilang buwan, maraming tao ang nagpakalat ng mga chismis tungkol sa kanya, na nagsasabing tiyak na malalampasan ni Yang Xiaotian ang 2 maalamat na emperador na sina Kai Yuan Emperor at Longxi Emperor sa hinaharap. Sinabi nila na si Yang Xiaotian ay magpapaikli sa walang hanggang puso ng Dao sa hinaharap, at ang walang hanggang puso ng Dao na kanyang namumuo ay maaaring mas malakas pa kaysa sa unang daang walang hanggang puso ng Dao ng Longxi Emperor. Ang Six Path Saint ay matagal nang hindi nasisiyahan at hindi nasisiyahan sa mga talakayang ito. Sa mga araw na ito, gusto rin niyang hanapin si Yang Xiaotian para maglaro ng espada, upang makita kung ang kabilang partido ay talagang kasing mahiwagang sinasabi ng mga chismis. Ngunit sa hindi inaasahan, ang nag-activate ng 54 na sword star ng Xingluo Sword Stone ay si Yang Xiaotian. 54 na bituin ng espada. Ang Six Path Saint ay tumingin sa malinaw at maliwanag na 54 na sword star pattern sa kalangitan, at hindi napigilan ng selos at inggit sa kanyang puso. Kahapon, sinubukan niya ang lahat, ngunit hindi niya ma-activate ang 49 na sword star. Ngayon ay pinaandar ni Yang Xiaotian ang 54 na sword star. Gaano katagal ang ginawa ni Yang Xiaotian upang i-activate ang 54 na sword star? Tumagal ito ng halos 2 oras. Tanong ng Six Path Saint. Umiling ang pinuno ng gwardya at sinabing, ilang dosenang paghinga lang. Ilang dosenang hininga. Parehong tumili si Xingluo Emperor at Six Path Saint. Ito ay imposible. Tuwang-tuwang sigaw ng Six Path Saint. Ngunit sa sandaling matapos siyang magsalita, nakita niyang muling tumaas ang enerhiya ng espada sa langit, at naging mas maliwanag ang kalangitan. Ang kalangitan ay hindi na 54 na mga pattern ng bituin ng espada, ngunit 57. 57. Matapos matigilan si Xingluo Emperor, sumugod siya sa langit at sumugod sa Xingluo Swordstone Square, anuman ang lahat.
Ang Six Path Saint ay tumingin sa Star Luo Emperor na sumugod patungo sa Star Luo Swordstone Square anuman ang lahat, at nakaramdam ng pagkawala ng kaluluwa. Huwag kang mag-alala, young master. Isang bantay ng Six Path Saint ang nagsabi sa Six Path Saint, gaano man kataas ang talento ng espada niyang Xiaotian, imposible para sa kanya na magkaroon ng higit sa 60 Sword Star. Gayunpaman, siya ay natigilan at nakita na ang enerhiya ng espada ay bumubulusok sa kalangitan, at ang pattern ng bituin ng espada ay muling nagbago, naging 60. Paano na-activate niyang Xiaotian ang mga Sword Star na ito? Huminga ng malalim ang Six Path Saint at nagtanong. Ito ay na-activate sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pinakamataas na antas ng banal na kasanayan ng espada sa Peak Realm. Nagmamadaling sabi ng kanyang nasasakupan. Lahat sila ay ang tuktok at ang pinakamataas na antas. Tanong ng Six Path Saint. Lahat sila, sabi ng kanyang nasasakupan sa sobrang komplikadong tono. Lahat sila, 60 Sword Star, iyon ay 20 pinakamataas na antas na banal na kasanayan ng espada sa Peak Realm. At lahat sila ay nasa rurok na kaharian. Nagulat ang Six Path Saint. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao, let's go and see. Hindi ako naniniwala na siyang Xiaotian ay makakapagsigawa ng 30 sword-defying top-level na sagradong mga kasanayan. 30, iyan ay 70 bituin ng espada. Hindi siya naniniwala na maa-activate niyang Xiaotian ang 70 Sword Star. Pagkatapos sabihin iyon, siya at ang kanyang mga tauhan ay lumipad patungo sa Xingluo Swordstone Square. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos nilang lumipad, nakita nilang muling tumaas ang enerhiya ng espada sa kalangitan, at ang 60 Sword Star pattern ay naging 63. Muling lumubog ang puso ng Six Path Saint. Binilisan niya at ng mga tauhan niya. Gayunpaman, gaano man sila kabilis, bawat ilang paghinga, 3 Sword Star ang maa-activate niyang Xiaotian. Hindi nagtagal, ang bilang ng mga pattern ng Sword Star sa kalangitan ay 87. Hanggat siyang Xiaotian ay gumanap ng isa pang sword-defying top-level na sagradong kasanayan, maa-activate niya ang 70 Sword Star sa tuktok. Gamitin ang Space-Time Sacred Talisman. Nang makita ito, ang Six Path Saint ay mukhang pangit at umungal. Pagkatapos sabihin iyon, desperado siyang nag-activate ng Space-Time Sacred Talisman na karaniwan niyang tinatakasan. Sumugod sa parisukat sa pinakamabilis na bilis. Natigilan ang mga tauhan niya. Sa oras na ito, ang Star Luo Emperor na nagmamadali sa Star Luo Swordstone Square ay nagulat din. Pagdating niya sa plaza, hindi niya akalain na kayang buhayin niyang Xiaotian ang napakaraming Sword Star. Naisip niya na gaano man katalino siyang Xiaotian, hindi siya maaaring lumampas sa 80. Ito ba ay ang maging emperador ng mga kapanahunan? Bulong ng Star Luo Emperor. Hindi na niya mailarawan ang kanyang kalooban sa mga sandaling iyon. Ang Star Luo Swordstone na ito ay sobrang misteryoso at napakaluma. Hindi ko alam kung sino ang nag-iwan nito. Walang sino man ang nakapag-activate ng napakaraming Sword Star. Walang pagkakamali, ang Six Path Saint Swan ay nag-activate ng 48 na sapat na upang magulat siya. Siyang Xiaotian ngayon ay direktang umabot sa 87. Sa sandaling ito, puno ng liwanag ang kalangitan, at muling nagbago ang pattern ng Sword Star. 70. Sa pagtingin sa 70 maayos na nakaayos na Sword Star pattern, ang Star Luo Emperor ay nanginag sa kanyang puso. Ito, hindi ba maa-activate silang lahat? Ang pinuno ng gwardya na sumusunod sa likod ng Star Luo Emperor ay nagsabi sa isang nabulunan na boses. Nang marinig ito ng Star Luo Emperor, lalo siyang nabigla. Ano kaya ang mangyayari kung talagang i-activate niyang Xiaotian ang lahat ng Sword Star sa Star Luo Swordstone? Mabilis. Pinakalma ng Star Luo Emperor ang kanyang isip at mabilis na lumipad patungo sa plaza, sa takot na mamiss niya ang mahalagang sandali. Sa oras na ito, lahat ng tao sa plaza ay nabigla. Ang mga disipulong iyon na naniniwala na hindi malalampasan niyang Xiaotian ang Six Path Saint sa simula ay lalong hindi nakaimik. Sa sandaling ito, higit pa sa nalampasan niyang Xiaotian ang Six Path Saint. Sa ilalim ng tingin ng lahat, sa wakas, 102 Sword Star ang na-activate. Hanggat ginagamit niyang Xiaotian ang 9-door pick sword technique, maa-activate niya ang lahat ng Sword Star. Sa oras na ito, dumating sa pinangyarihan ang Six-Way Saint, na gumamit ng Space-Time Sacred Talisman. Ngunit sa oras na ito, walang pumapansin sa kanya, at ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Yang Xiaotian. Tiningnan ng Six-Way Saint ang 102 Sword Star pattern sa kalangitan, at nabigla at hindi maitago ang kanyang hangarin na pumatay. Gayunpaman, nang palihim na niyang gamitin ang hindi nakikitang Yin God Poison kay Yang Xiaotian, biglang, isang malakas na hininga ang hamarang sa kanya. Hanggat gumagalaw siya ng bahagya, ang malakas na hiningang ito ay tiyak na papatayin siya sa isang suntok. Nagulat ang Six-Way Saint at tumingin. Nakita niya na si Lao Lu ay nakatitig sa kanya ng nakamamatay na mga mata, at ang Six-Way Saint ay tumigil sa takot. May isa pang buzzing sound. Ginawa niyang Xiaotian ang 35th Sword Technique. 105 Sword Star ang na-activate. Nang makitang halos lahat ng Sword Star sa Xingluo Swordstone ay na-activate na, lahat ng tao sa square ay napabuntong hininga, at maging ang mga pumasok sa meditation area ay nakalimutang magnilay. Natatakot akong maiintindihan niya talaga ang lahat, sabi ng isang matandang ninuno.
35 sword fighting sacred skills, lahat sila ay top level at nakarating na sa tugatog. Sa buong edad, ako ang numero 1 taong lumalaban sa espada sa Sanqing. Ang isang leader ng sekta ay tumingin kay Yang Xiaotian at hindi naiwasang magsabi ng excited. Sa katunayan, ang pagsasanay sa lahat ng 35 sagradong kasanayan sa pakikipaglaban sa espada hanggang sa tugatog, ang talentong ito ang numero 1 taong lumalaban sa espada sa Sanqing Continent.